Si Mayam Ora ay isang malungkot na emo boy na hindi pinansin ng lahat ng kanyang mga kaklase. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng matuklasan ng sikat na babae na siya ay palihim na isang tattooed hotshot sa labas ng paaralan at nagsimulang umibig sa kanya. Isang hapon pagkatapos ng klase, pauwi na sana si Huri nang aksidente niyang nabitawan ang kanyang telepono. Si Mayam Ora, na nakatayo sa malapit, ay kinuha ito, ibinalik, at tahimik na umalis. Sa sumunod na segundo, nagkomento ang kaibigan ni Huri na si Yoki, na ang persona ni Mayam Ora sa kalungkutan at kapahamakan ay nagpahinala sa kanya na isa ito sa mga edukadong otaku freak. Dagdag pa ni Turo, ang isa pa nilang kaibigan, na si Mayam Ora ay isang sertipikadong loner, kaya hindi nila siya maaaring bigyan ng tsaa kung gusto nila. Sumugod palabas si Huri ilang segundo pagkatapos niya, at nagbiro ang kanyang mga kaibigan na nagmamadali siyang makipagkita sa kanyang lihim na kasintahan. Hindi nila alam, nagmamadaling umuwi si Huri para linisin ang bahay at sunduin ang kanyang kapatid na si Suta, mula sa paaralan dahil nag-o-overtime ang kanyang ina. Habang pauwi sila, narinig ni Huri ang ilang mga babae na nag-uusap tungkol sa kanilang susunod na pamimili at palihim na hiniling na sana ay wala na siyang mga gawaing bahay tulad nila. Kinabukasan, habang naglalabas siya, umuwi si Suta na dumudugo ang ilong at may delinkwenteng emo boy, na nag-udyok kay Huri na magpanik. Gayunpaman, nang makumpirma niyang maayos si Suta, sinubukan ng estranghero na umalis, ngunit pinigilan niya ito at sinabing kailangan niya itong pasalamatan ng maayos. Habang umiinom sila ng tsaa, natigilan si Huri nang casual siyang tawagin nito sa kanyang pangalan. Sa paniniwalang isa siyang stalker, humingi siya ng mga sagot, at isiniwalat nito na siya talaga si Mayam Ora. Ang plot twist na iyon ay hindi inaasahan kaya kinabukasan sa paaralan, patuloy siyang nakatitig kay Mayam Ora na parang isang demonyong nagbabago ng anyo. Kalaunan, nilapitan niya ito at tinanong kung maaari silang mag-usap. Nang sila na lang dalawa, sinabi niya rito na gusto ni Suta na tumambay siya pagkatapos ng klase dahil napalapit na ito sa kanya. Masayang tinanggap ni Mayam Ora ang imbitasyon ngunit inamin niyang hindi niya inaasahan na kakausapin siya ni Huri matapos niyang malaman na isa itong delinkwenteng mababa ang budget. Sinabi ni Huri sa kanya na wala siyang dahilan para iwasan siya, at nang banggitin niya na medyo chill ang lalaki, namula ang talunan. Gayunpaman, mabilis niya itong tinakpan at nagpasalamat kay Huri sa hindi pag-estereotipo sa kanya. Nang mga sumunod na araw, madalas na bumisita si Mayam Ora sa bahay ni Huri, at habang nalalaman niya ang tungkol sa kanya, mas lalo silang naging malapit. Kaya, isang araw, dahil may meeting siya ng komite, tinext ni Huri si Mayam Ora na pumunta sa supermarket at bumili ng mga itlog na nakasale. Agad na nagpanik ang lalaki dahil hanggang alas 4 lang ang sale. Kaya, nagpasya siyang dumaan sa shortcut. Habang tumatakbo, inalis niya ang kanyang jacket at salamin. Kaya, nang tumalon siya sa bakod ng paaralan at bumagsak sa harap ng kaibigan ni Huri na si Yoki, hindi siya nito nakilala. Kalaunan sa bahay ni Huri, ikinwento ni Mayam Ora ang tungkol sa engkwentro nila ni Yoki, dahilan para agad na mawala ang ngiti nito. Hindi niya nagustuhan ang ideya na makikita ng ibang tao ang ganitong aspeto niya. At nang mapagtanto niyang nasabi niya iyon ng malakas, kinakabahan niyang sinabihan itong kalimutan na lang ang sinabi niya. Nakakagulat na inamin ni Mayam Ora na ayaw din itong makita ng kahit sino kung gaano siya ka-chill at ka-relax sa bahay dahil espesyal ang mga sandaling iyon. Nahihiya, hinampas siya ni Huri sa mukha ng isang baso ng iced tea. At nang tawagin niya itong talunan, nagtawanan sila ni Suta. Kinabukasan, habang nakatayo ang dalawa sa balkonahe sa labas ng kanilang silid-aralan, nagpahayag ng ginhawa si Mayam Ora na opsyonal lang ang kanilang paglangoy para sa physical education. Tila may mga tato ang lalaki at nag-aalala siya sa kung ano ang mangyayari kung makita sila ng iba. Habang patuloy silang nag-uusap, pinanood sila ni Yoki at ng isa sa kanilang mga kaklase, si Turo. At itinuro ni Yoki kung gaano kakatuwa na ang nangungunang babae ng klase ay naging matalik na kaibigan ng emo boy sa klase. Hindi nagkomento si Turo, ngunit pagkatapos lumayo si Huri kay Mayam Ora, nilapitan niya ito. Pagkatapos ay walang pakialam niyang tinanong kung nakikipag-date ba si Mayam Ora kay Huri, at itinanggi ito ng binata, sinabing si Huri ay wala sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, napagtanto na niya na may gusto si Turo kay Huri at humingi ng tawad sa nagulat na lalaki dahil sa hindi sinasadyang pagharang sa kanyang babae.
Di nagtagal, habang naghahanda sila para sa klase ng physical education, nagulat si Turo nang malaman na may mga tato si Mayem Ora. Gayunpaman, inamin niyang mukhang cool ang mga ito at nagsimulang magtaka kung ang tipo ni Huri ay mga closed bad boy. Nang hindi nag-iisip, hinawakan niya ang buhok ni Mayem Ora para maramdaman ang tekstura nito at nagulat nang malaman na may mga piercing din ang lalaki. Kalaunan sa rooftop, biglang tinanong ni Turo si Mayem Ora kung pumapayag ba siyang yayain niya si Huri na lumabas. Hindi maintindihan ni Mayem Ora kung bakit kailangan ni Turo ng kanyang pahintulot at sinabing nasa kay Huri kung tatanggapin or tatanggi. Gayunpaman, habang papunta sa kanilang susunod na klase, sinubukan ni Mayem Ora na iwasan si Huri para makapagbuelo si Turo, na ikinagalit niya. Habang humihingi siya ng paliwanag, pinutol siya ni Turo at sinabing gusto niya itong makausap pagkatapos ng klase. Gusto sanang tumanggi ni Huri, ngunit hinikayat siya ni Mayem Ora na huwag at nangakong sasanduan si Suta sa paaralan. Tumahimik si Huri pagkatapos nito at nang matapos ang klase ilang oras, nanatili siya sa labas para kausapin si Turo. Tinupad ni Mayem Ora ang kanyang pangako at sinundo si Suta sa paaralan, ngunit habang hinihintay nila ang pagbabalik ni Huri, naisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya kung si Turo ay magsisimulang makipag-date kay Huri. Nang sa wakas ay dumating si Huri, tinawag niya si Mayem Ora sa pasilyo at galit na pinagalitan siya dahil sa pagsasabi kay Turo na sa tingin niya ay hindi siya bagay para sa kanya. Nagulat si Mayem Ora, ipinaliwanag niya na ayaw niyang masira ang reputasyon nito sa pamamagitan ng pagpapalam sa iba na may kinalaman siya sa isang talunang tulad niya at lalo pa siyang naiinis. Binalaan niya ito na huwag nang magsabi ng mga kalokohang tulad niyan at pagkatapos ay binugbog siya dahil sa pangahas na pag-iisip na ayaw na niya sa kanya. Matapos kumalma, sinabi ni Huri kay Mayem Ora na tinanggihan niya si Turo. Sinabi niya na nakakalungkot dahil mabait si Turo. Pabiro na iminungkahi ni Huri na makipag-date si Mayem Ora sa kanya at laking gulat niya nang sumagot ito na hindi sila magmumukhang bagay na magkasama. Pagkalipas ng ilang araw habang naglalakad sina Mayem Ora at Huri pabalik mula sa grocery store, masayang tumutula si Huri ng isang anime song. Nang ipaalam ito ni Mayem Ora sa kanya, nahiya siya at inamin na alam niya ang kanta dahil palaging pinupuri ito ni Suta. Dahil sa pagkaintriga, tinanong ni Mayem Ora kung anong klaseng kanta ang gusto niya at tumahimik si Huri dahil ang tanging musikang pinapatugtog sa bahay ay mga anime opening at closing. Nang makauwi na siya, naroon ang kanyang ina sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw at iyon ang ikinatuwa niya. Kalaunan, habang minamasahe niya ang kanyang ina sa balikat, ikinuwento ni Suta sa babae ang lahat tungkol kay Mayem Ora. Tulad ng sinumang ina, gusto niyang malaman kung ang lalaking kasama ng kanyang anak na babae ay daddy protagonist material, ngunit sinabi ni Huri na si Mayem Ora ay mas isang shonen bad guy. Mabuti na lang at hindi iyon ikinabahala ng kanyang ina at tinanong kung ano ang pangalan ni Mayem Ora dahil gustong-gusto niya itong makilala. Hindi makasagot si Huri nang mapagtanto niya na hindi niya alam ang unang pangalan ng kanyang pinakabagong matalik na kaibigan. Kaya, kinabukasan sa paaralan, patuloy niya itong tinatitigan na hindi alam kung paano malalaman. Naisip niya noong una na tanungin ito, ngunit natakot siya kung paano siya magmumukhang isang masamang kaibigan. Pagkatapos ay sinundan niya ito sa locker room na umaasang marinig ang isa sa mga lalaki na banggitin ang pangalan nito, ngunit napansin siya ng mga lalaki at tinawag siyang walang delikadesa na babae. Gayunpaman, hindi siya sumuko at pagkatapos ng klase, tinanong niya si Turo, ngunit nagdrama ang lalaki at tumakbo palayo dahil sa kanyang sawimpalad na puso na iniisip pa rin niyang gusto niya si Mayem Ora. Dahil iyon ay isang pagkabigo, umuwi si Huri at habang kumakain kasama ang kanyang pamilya, patuloy na nag-iisip ng iba pang mga paraan upang malaman ang unang pangalan ni Mayem Ora. Nang banggitin ng kanyang ina na umaasa siyang makita si Mayem Ora, agad na nagliwanag ang damdamin ni Huri dahil alam niyang sasabihin nito sa kanyang ina ang pangalan nito at maririnig ito ng kanyang ina. Gayunpaman, nang dumaan si Mayem Ora kinabukasan, namimili si Huri at pagbalik niya, nakaalis na ang kanyang ina para magtrabaho. Lihim na isinumpa ni Huri ang kanyang ina dahil sa pagpapagawa sa kanya ng mga utusan, ngunit bumalik ang kanyang pag-asa nang banggitin ni Mayem Ora na tinawag siya ng kanyang ina sa kanyang unang pangalan. Sinubukan niyang pilitin itong sabihin sa kanya kung paano ito sinabi ng kanyang ina, ngunit hindi ito naintindihan ni Mayem Ora, na siyang ikinainis niya. Nang makita ito,
Tinanong ni Mayam Ora si Huri kung bakit siya kumikilos ng kakaiba nitong mga nakaraang araw dahil iniisip niyang may gusto siya sa isang tao at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Walang ibang nagawa si Huri kundi ang aminin ito sa kanya at hindi napigilan ni Mayam Ora ang pagtawa. Maging si Suta ay sumali at nang simulan niyang asarin ang kanyang kapatid, sinubukan siyang sakalin nito. Sa huli, isinulat ni Mayam Ora ang kanyang buong pangalan sa isang piraso ng papel at ibinigay ito kay Huri. Nang sinubukan niyang tawagin ito sa pangalan, nalaman niyang hindi niya kaya at sinabi niyang gagamitin niya ang apelyido nito. Pinalo pa niya ito sa ulo na parang isang tunay na suneri at nang magsimula itong magreklamo, tinanong niya ito kung alam nito ang pangalan niya. Sinabi ito ni Mayam Ora nang walang pag-aalinlangan na lalong ikinahiya ni Huri ang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, inabutan ni Senador Goko, ang presidente ng Student Council, si Huri ng ilang files na gagawin. Naging rutina na para sa kanya na ibigay sa kanya ang mga gawain sa council at kumbinsido si Yoki na pinagsasamantalahan si Huri. Habang sinusubukan niyang kausapin si Huri ng may katuturan, nanood na lamang sina Turo at Mayam Ora dahil alam nilang masyadong talunan sila para tulungan si Huri na tapusin ang gawain. Nang sandaling iyon, pumasok ang kasintahan ni Senador Goko na si Ayasaki sa klase kaya iniabot ni Huri ang mga files sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yoki sa mga lalaki na ang gawain ni Ayasaki ang palaging ibinibigay ni Senador Goko kay Huri at Nenas sila. Gayunpaman, sinabi ni Huri na walang masama sa pagtulong sa mga taong walang kakayahan at pagkatapos ay umalis na mukhang pagod na pagod. Ikinabahala ito ni Mayam Ora at habang nakatayo siya sa pasilyo at iniisip kung ano ang magagawa niya para sa kanya, biglang nabangga siya ni Ayasaki mula sa likuran. Gayunpaman, sinisi siya nito sa kanyang pagkakamali at dali-daling pinulot ang mga file na nahulog mula sa kahon na dala niya. Tinulungan siya ni Mayam Ora, ngunit bago pa niya maibigay ang huling file, nagmamadaling umalis si Ayasaki at sinabihan siyang itapon ang mga file dahil hindi naman mahalaga ang mga ito. Kinabukasan, pagdating ni Mayam Ora sa paaralan, maraming tao ang nagtipon sa pasilyo at isang nag-aalalang Yoki ang nagsabi sa kanya na si Huri ang nasa gitna nito. Tila nawawala ang budget file na hiniling ni Senador Goko kay Huri na pagtrabahuhan at siya ang sinisisi nila para dito. Sumumpa si Huri na ibinigay niya ang lahat ng mga file kay Ayasaki, ngunit hindi man lang makumpirma ng babae kung nakolekta niya ang mga ito or hindi. Hiniling ni Senador Goko kay Huri na humingi ng tawad sa pagkawala ng mga file at doon na nagpasya si Mayam Ora na makialam. Iniabot niya ang kanyang bag at salamin kay Turo, hinawakan si Senador Goko sa kwelyo at saka siya sinuntok sa ulo. Labis na nagulat ang lahat kaya tinanong ng vice-presidente na si Sakura si Mayam Ora kung anong problema niya kay Senador Goko. Itinaas ni Mayam Ora ang file bilang tugon na isiniwalat na nawala ito ni Ayasaki. Agad na sinubukan itong itanggi ng talunang babae, ngunit muling naalala ng utak niya ang pangyayari at natahimik siya. Humarap sina Senador Goko at Sakura sa kanya, kaya humingi siya ng tawad sa kanyang pagkakamali at pinatawad siya ni Huri. Pagkaalis ng konseho, sumugod sa kanya ang mga kaibigan ni Huri at pinasalamatan ni Huri si Mayam Ora sa paglilinis ng kanyang pangalan. Binaliwala niya ito at nang tanungin kung bakit niya sinuntok sa ulo si Senador Goko, sinabi niyang ang lalaki ay may isa sa mga nakakainis na mukha. Kinabukasan, habang nasa klase sa gym, sinabi ni Turo kay Mayam Ora na malapit na ang kaarawan ni Huri sa spring break at humingi ng tulong sa pagpili ng regalo, ngunit hindi gaanong nakatulong si Mayam Ora. Nang gabing iyon, habang nagpupuyat si Mayam Ora sa pag-iisip ng mga ideya para sa regalo, pinag-usapan siya ni Huri at Suta. Umasa si Suta na dadaan si Mayam Ora araw-araw tuwing spring break, ngunit ipinaalala ni Huri sa kanya na may buhay si Mayam Ora. Sinabi rin niya na kalaunan ay hindi na rin pupunta si Mayam Ora, ngunit inamin niyang malulungkot siya kapag nangyari iyon. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang kanyang kaarawan at habang binigyan siya ni Suta ng isang drawing bilang regalo, binigyan naman siya ni Mayam Ora ng isang CD ng mga paboritong kanta nito at hindi na siya maaaring maging mas masaya pa. Tila, iyon ang gusto niya at habang pinapanood nila ang mga daong nalalagas sa labas, naisip nila na nasa senior year na sila ngayon. Pagkalipas ng ilang linggo, nagbalik-aral ang paaralan at nang malaman ni Turo na kaklase niya ulit sina Mayam Ora at Huri, tuwang-tuwa siya.
Habang patuloy siyang sumisigaw tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig, inakala ng mga babae sa likuran nila na nakikipag-date siya kay Mayim Ora. Nang magsimulang magnais si Mayim Ora na maging ang buhok ni Saitama, dumating sina Yoki at Huri. Kaya, nagreklamo siya sa kanila. Hinampas lang ni Yoki si Mayim Ora sa likod at sinabing magpakalalaki siya, ngunit binalaan siya ni Turo tungkol sa maling paggamit ng kanyang lakas na parang gorilya. Habang nababago ang usapan sa mga walang kwentang bagay, tahimik na nagtaka si Mayim Ora kung tunay ba siyang bahagi ng grupo. Kalaunan sa klase, hiniling sa kanila ng kanilang guro na bumuo ng mga grupo ng 4 para magtrabaho sa isang proyekto at agad na inakala ni Mayim Ora na mag-isa siyang gagawa. Iyon ang naging kaugalian sa loob ng maraming taon, ngunit sa kanyang pagkagulat, lumipat ng mesa sina Turo, Huri, at Yoki para sumama sa kanya. Hindi alam ng tatlo ang kanyang mga iniisip tungkol sa impostor syndrome, kaya nagpatuloy sila gaya ng dati, ngunit labis na nabigla si Mayim Ora. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa rooftop para mag-isip ng mga bagay-bagay at kahit na sumama si Turo sa kanya, tinanong pa rin niya ito kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanya. Masayang itinala ni Turo ang lahat ng mga pagkakamali ni Mayim Ora at pinagsisihan ng lalaki ang pagtatanong, ngunit nagbigay din si Turo ng ilang magagandang punto. Labis itong nakaantig kay Mayim Ora kaya tinawag niya si Turo na Turo sa unang pagkakataon. Ang paraan ng kanyang pagsasabi nito ay nakakainis at ikinatakot ito ni Turo. Kaya, sinabi sa kanya ng lalaki na siya ang hari ng mga weirdo. Gayunpaman, sinabi niyang mabuti naman ito at pagkatapos niyang umalis, nanatili si Mayim Ora sa likod para umiyak ng masaya. Kinabukasan, habang nakaupo si Huri sa cafeteria para magpalipas ng oras, sumama si Ayasaki sa kanya at tinanong kung nakikipag-date ba siya kay Mayim Ora. Sinabi ni Huri na hindi, kaya ipinahayag ni Ayasaki na gusto niya si Mayim Ora para sa kanyang sarili. Agad itong nagudyok kay Huri at sinabihan niya ang flat asset girl na itago ang kanyang maruruming mga kamay. Nakipagtalo si Ayasaki na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya, ngunit nilinaw ni Huri na si Mayim Ora ay kanya, pagkatapos ay umalis na parang isang boss. Gayunpaman, nang makarating siya sa pasilyo, bumaba siya mula sa kanyang mataas na posisyon at nagsimulang magtaka kung ano ang nagudyok sa kanya para sabihin ang ganoong bagay. Nang gabing iyon, muling pumunta si Mayim Ora sa bahay ni Huri, ngunit dahil wala si Suta sa bahay, mabilis na naging awkward ang mga bagay-bagay, kaya nagpa siya silang manood ng horror movie. Kinasusuklaman ni Mayim Ora ang bawat segundo nito at nang mag-vibrate ang telepono ni Huri sa tabi niya, halos umakyat ang kanyang kaluluwa. Parang hindi pa sapat iyon, na-off ang mga ilaw at hindi man lang nagpatinag si Huri. Nang bumalik sila, napansin niyang mukhang traumatiko si Mayim Ora, ngunit sa halip na aliwin siya, ipinasok niya ang pangalawang disc para sa pelikula. Agad na tumutol si Mayim Ora, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang karapatan at manunood sila ng lahat ng 5 bahagi. Gayunpaman, sa halip na mag-concentrate sa pelikula, sinimulan nilang pag-usapan ang kanilang mga kamay at itinaas ang mga ito upang paghambingin ang mga sukat. Nawala sa sandaling iyon, sinabi ni Huri na mahal niya si Mayim Ora, ngunit mabilis na itinuwid ang sarili, sinabing mahal niya ang mga kamay nito. Sumabay si Mayim Ora at sinabi sa kanya na mahal din niya ang mga kamay nito. Ngunit habang nakatitig sila sa blankong screen, idinagdag niya na mahal din niya ito. Maya-maya, umuwi si Suta, nasa sabik na makita si Mayim Ora. Agad siyang inutusan ni Huri na maghugas ng kamay para sa hapunan, kaya sinamahan siya ni Mayim Ora upang magbigay ng suporta sa moral. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Ayasaki kay Sakura ang tungkol sa pag-aalsa ni Huri, na sinasabing ginawa lamang niya ang deklarasyon bilang isang biro. Sinabi ni Sakura na hindi mahalaga iyon, dahil hindi lahat ay binabaliwala ang mga biro, at sumang-ayon si Ayasaki dahil tinakot siya ni Huri. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikinig si Turo, at nang marinig niya ang sapat na, pumunta siya sa hagdan upang mag-isip. Kinabukasan, dumating si Mayim Ora sa paaralan na namumula ang pisngi, at nang tanungin siya ni Huri, isiniwalat niya na nakipag-away siya kay Turo. Nagalit si Huri para sa kanya, ngunit bago pa maipaliwanag ni Mayim Ora ang tunay na nangyari, dumating si Turo sa mas malala pang kalagayan, na nag-iwan sa lahat ng nalilito. Pagkatapos ay isinama ni Yoki si Mayim Ora, at sinabi niya sa kanya na isang tama lang ang tinamaan ni Turo sa kanya, na lalong ikinagulat niya. Samantala,
Kinakausap ni Huri si Turo, at hiniling niya sa kanya na ipaliwanag ang nangyari. Nag-alangan si Huri, ngunit isiniwalat niya na siya ang nagsimula nito. Ang hindi niya nabanggit ay habang sila ni Mayam Ora ay tumatambay sa bahay ni Mayam Ora, sinabi niya kay Mayam Ora na gusto siya ni Huri. Malinaw na hindi siya pinaniwalaan ni Mayam Ora at pinayuhan siyang tumigil sa pagiging isang kupido, ngunit iginiit ni Turo na si Mayam Ora ay maaaring in denial. Gayunpaman, iginiit ni Mayam Ora na itinuturing lamang siya ni Huri bilang isang kaibigan, at ikinagalit iyon ni Turo. Gayunpaman, napagkamalan ni Mayam Ora ang kanyang intensyon at agad siyang sinapak sa ulo. Agad siyang humingi ng tawad, ngunit hindi ito pinayagan ni Turo, at doon nagsimula ang gulo. Isang tama lamang ang natanggap niya bago sinubukan ni Mayam Ora na permanenteng baguhin ang kanyang mukha. Matapos tumigil si Mayam Ora, humingi ng tawad si Turo sa pag-udyok sa kanya, ngunit inamin ni Mayam Ora na sinaktan niya siya dahil gusto niya. Sa kasalukuyan, inaangkin pa rin ni Turo ang responsibilidad sa pagsisimula ng away, at labis siyang nalungkot tungkol dito. Pinayuhan siya ni Huri na humingi ng tawad kay Mayam Ora at makipagbati. Pagpasok niya sa loob, nakasalubong niya si Yoki, at habang nag-uusap sila, napagtanto nila na ang bawat lalaki ay sinisisi sa away. Gayunpaman, si Yoki lamang ang nakakaalam na si Huri ang dahilan ng nangyaring away, at nakaramdam siya ng pagmamalaki. Samantala, nilapitan ni Mayam Ora si Turo upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Pagkalipas ng ilang araw, kara-rating lang ni Turo sa paaralan nang magsimulang umulan ng mga papel. Habang sinisimulan niyang pulutin ang mga ito, tinawag siya ni Sakura mula sa opisina ng konseho ng mga estudyante, kaya dinala niya ang mga papel sa kanya. Pinasalamatan niya ito sa pagkuha ng mga ito, at ikinagulat niya ito nang purihin siya, na sinasabing alam niya kung gaano siya kahirap nagtrabaho para sa konseho. Kalaunan, nakita niya si Mayam Ora, na nagbigay sa kanya ng ice cream, ngunit dahil allergic siya sa melon, pinigilan nila si Senador Goko at ibinigay ito sa kanya. Habang nag-uusap sila, naisip ni Naturo at Mayam Ora na si Senador Goko lang ang lalaki sa Student Council, at tinawag siyang harem king ng dalawa. Itinanggi ito ni Senador Goko, ngunit hindi nila siya pinaniwalaan at sinabing nagpapakasaya lang siya sa council room kasama ang mga babae at air conditioning. Dahil sa desperasyon na patunayan na hindi, niyaya sila ni Senador Goko na tumambay sa council room kahit kailan nila gustong magpalamig. Kinabukasan, dumating ang dalawa kasama sina Huri at Yoki, at sinubukan ni Senador Goko na huwag mag-away. Pinapunta sina Mayam Ora at Huri para mag-inom, kaya sinubukan ni Ayasaki na alamin kung nagde-date ang dalawa. Hindi sumagot sina Turo at Yoki, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita, sinasabing mas bagay si Turo kay Huri, na nagpaasa sa talunan. Ilang minuto ang lumipas, hindi pa rin bumabalik sina Mayam Ora at Huri, at nagsimulang lumipad ang imahinasyon ni Turo. Sinabihan siya ni Yoki na kumalma, sinasabing nalaglag ni Mayam Ora ang kanyang mga barya para sa inumin. Nang sumunod na sandali, pumasok sina Mayam Ora at Huri, at nang iabot ni Mayam Ora ang inumin ni Turo sa kanya, humingi siya ng tawad. Sinabi niya na ginulo siya ni Huri, ngunit mali ang pagkakaintindi ng maruming si Turo sa kanyang mga salita at tumangging makinig sa natitirang paliwanag ni Mayam Ora. Gayunpaman, pagkatapos niyang buksan ang kanyang inumin at natapon ang isang inumin ng soda, ipinaliwanag ni Sakura na si Huri ang nagpahulog nito kay Mayam Ora. Pagkatapos ay bumantong hininga si Turo ng maluwag at binigyan siya ni Sakura ng ilang tissue para linisin. Pagkalipas ng ilang oras, habang nag-aaral sina Mayam Ora at Huri sa kanyang bahay, humingi siya ng tawad para sa sirang air conditioner. Tiniyak niya sa kanya na wala siyang pakialam at casual na binanggit na natutulog siya nang walang damit. Nagulat si Huri na sinabi nito sa kanya na kailangan niya ng mouth filter, kaya humingi ng tawad si Mayam Ora. Gayunpaman, biglang naisip ni Huri na hindi pa niya nakitang napahiya si Mayam Ora, kaya sinubukan niyang gulatin ito sa pamamagitan ng paghingi na makita ang mga tato nito. Hindi na nagdalawang isip pa ang binata at nagsimulang mag-alis ng suot, dahilan para sigawan niya ito para mahiya. Naguguluhan, tinanong ni Mayam Ora kung bakit niya ito binibigyan ng magkahalong senyales at inamin niya na gusto niyang makita kung mapahiya ito. Tiniyak sa kanya ni Mayam Ora na napahiya siya ng ilang beses at ikinwento sa kanya ang pinakahuli.
Nangyari ito ilang araw na ang nakalipas nang makita niya ang kanyang dating kaklase, si Shindo, na kumbinsido na si Huri ay kasintahan ni Mayamura. Itinanggi ito ni Mayamura, ngunit tumanggi si Shindo na maniwala sa kanya at biniro pa siya tungkol sa pagtawag sa kanyang apelyido. Kaya, nang hindi nag-iisip, sinabi sa kanya ni Mayamura na walang masama doon. Nanatili pa rin ang kahihiyang nararamdaman niya at habang sinusubukan niyang ipaliwanag kay Huri na ginawa niya ito para maalis si Shindo sa kaso niya, nag-text si Shindo sa kanya. Sinabi ng lalaki na nagkaroon na siya ng kasintahan at gusto niyang makipag-double date kina Mayamura at Huri. Binigyan din niya si Mayamura ng hindi hinihinging payo na itago ang kanyang talong sa isang bag sa lahat ng oras at muntik ng ma-stroke ang lalaki. Sinubukan ni Huri na alamin kung bakit nagdadrama si Mayamura, ngunit tumanggi siyang ipakita sa kanya ang text at agad na tinawagan si Shindo para sigawan siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Huri na naiinis si Mayamura, ngunit nagustuhan ito ng babae at sinabihan siyang subukang maging totoo kay Turo. Biglang nahihiya si Mayamura dito, na nagdulot ng pagdududa kay Huri kung saang koponan talaga siya naglalaro. Pagkalipas ng ilang araw, pauwi na si Huri mula sa convenience store nang biglang lumapit sa kanya si Shindo na parang matagal na silang magkaibigan. Nagkataon na naglalakad sina Mayamura at Turo sa kalyeng iyon nang makita ni Mayamura si Shindo na kinakausap si Huri, kaya tumakbo siya palapit at sinampal ito. Nagulat sina Huri at Turo, ngunit umakto lang si Shindo na parang regular na merits at sinampal ulit dahil doon. Ipinakilala siya ni Mayamura sa kanyang mga kaibigan, at nang simulan siyang kulitin ni Shindo, iminungkahi ni Huri na pumunta sila sa isang lugar na mas maganda para mag-usap. Nanguna si Shindo at sinabing may alam siyang lugar, at habang nakasunod si Mayamura sa kanila, naalala niya kung paano sila naging magkaibigan ni Shindo. Noong araw na iyon, may isang taong naging dahilan para mahulog ni Mayamura ang kanyang mga libro, at sa halip na pulutin ang mga ito, nakatayo lang siya roon at nakatitig sa mga ito. Bumalik si Shindo para kumuha ng isang bagay, at kahit na hindi niya pinansin noong una si Mayamura, bumalik siya at tinulungan itong tipunin ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay sinubukan niyang hulaan ang pangalan ni Mayamura, at kahit na tumanggi ang lalaki na aminin ito, nagustuhan ni Mayamura na may kumakausap sa kanya. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsimulang makipag-usap si Shindo kay Mayamura ng regular, nakakaiba para sa kanilang mga kaklase. Narinig pa nga ni Mayamura ang isang lalaki na nagpapayo kay Shindo na lumayo sa kanya bago pa siya mahuli sa salot ng talunan, ngunit sinabi ni Shindo sa lalaki na nagseselos lang siya at umalis. Sa kasalukuyan, nagpapasalamat si Mayamura kay Shindo sa pagpili sa kanya noon, at naniniwala siyang ganoon din ang ginagawa ni Huri ngayon. Kinabukasan, sinipon si Huri at sinubukan pa ring pumasok sa paaralan, ngunit hindi siya pinayagan ni Suta at pinilit siyang bumalik sa kama. Pagkatapos niyang umalis papuntang paaralan, nakatulog siya at nanaginip ng nakaraan nang iniwan siya ng kanyang ina sa bahay habang siya ay may sakit. Nang magising siya kalaunan, nagulat siya nang makitang naroon si Mayamura at naisip kung nanaginip ba siya. Ipinaliwanag ni Mayamura na tinawagan siya ni Suta na sinasabing malapit na siyang masawi, kaya lumapit siya para tingnan ang kalagayan niya. Pagkatapos ay tumayo siya para kumuha ng tubig, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Huri at Natamba. Gayunpaman, wala siyang pakialam at patuloy na nagtatanong kung bakit wala siya. Ang tanong ay para talaga sa kanyang ina, dahil sa sandaling iyon ay naalala niya ang pag-alis ng kanyang ina papunta sa trabaho noong siya ay may sakit. Nang mapagtanto ito ni Mayamura, inalo niya si Huri at ipinangako rito na hindi siya pupunta kahit saan, at iyon ang nagpakalma sa kanya. Maya-maya, nang mapakain at mabigyan na siya ng gamot, nagpa siya si Mayamura na pumasok sa paaralan, ngunit bago umalis, sinabi niya kay Huri na umiibig siya rito. Ilang segundo matapos magsara ang pinto, umupo si Huri sa kama at nagsimulang questionin ang kanyang pandinig. Gayunpaman, ang katotohanan ay umamin na si Mayamura sa kanya, at hindi siya sigurado kung dapat ba siyang magpanggap or aminin ito. Dahil doon, lumiban siya sa paaralan kinabukasan kahit na mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Ilang oras ang lumipas, pauwi na si Suta nang makita niya si Mayamura na naglalakad kasama si Shindo at isang babae. Kaya natural lang, pag-uwi niya, nalaman ni Huri ang kanyang nakita, at agad siyang naalerto. Nakumbinsi rin siya ng kanyang maling akala na niloloko siya ni Mayamura kasama ang babae,
kahit na hindi pa sila nagde-date. Kaya, patuloy niyang tinatanong si Suta, at labis na nadurog ang puso nang kumpirmahin nito na nakayakap si Mayim Ora sa babae. Kinabukasan, sinubukan niyang palihim na pumasok sa klase, ngunit isang walang kaalam-alam na si Turo ang malakas na sumigaw ng pangalan niya. Handa sanang laruin ni Huri ang dila nito, ngunit sa halip ay pinagbantaan na lang niya ito, at tinanong kung nasaan si Mayim Ora. Sinabi ni Turo na nasa balkonahe siya, at nang banggitin niya na nag-aalala si Mayim Ora sa kanya, naglakad siya papunta sa kanyang mesa nang walang ibang sinasabi. Napansin ni Turo na kakaiba ito, kaya ng araw na iyon, sinabi niya kay Mayim Ora ang tungkol dito. Hindi man lang napansin ni Mayim Ora na bumalik na sa klase si Huri, ngunit mabilis niyang nahinuha na iniiwasan siya nito. Kaya, sa halip na pumunta sa susunod na klase, inambush niya si Huri sa may mga locker, at nang makawala sa takot sa jump scare, sinubukan niyang umalis. Gayunpaman, natigilan siya nang biglang magtanong si Mayim Ora kung narinig ba niya ang pag-amin nito noong isang araw. Sa halip na sumagot, tinanong ni Huri kung sino ang babaeng kasama niya sa paglalakad noong nakaraang araw. Lihim siyang umaasa na sasabihin nito na napagkamalan niya itong iba, ngunit kinumpirma ni Mayim Ora na ito nga ang tinutukoy niya sa pamamagitan ng pagtatanong kung si Chika Chan ang tinutukoy nito. Nagalit si Huri nang marinig niya ang pagtawag nito sa umano'y homewrecker na babae gamit ang kanyang unang pangalan, at nang mapagtanto ni Mayim Ora, mabilis niyang ipinaliwanag na mali ang akala nito. Kasintahan ni Shindo si Chika, at niyakap niya ito dahil nadapa ito at nasaktan ang kanyang bukong-bukong. Sa sandaling natapos niya ang kanyang paliwanag, isang libro ang tumama sa kanya sa mukha, at sinimulang bigkasin ni Huri ang pangalan ni Chika na parang isang panalangin. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Mayim Ora, ngunit binato siya nito ng isa pang libro at umalis. Hindi niya alam, pinagsisihan ni Huri ang kanyang pag-aalsa, at habang nakaupo siya sa kanyang sala at pinagalitan ang sarili ng gabing iyon, dumating si Mayim Ora. Pumunta siya para ibalik ang librong ibinato nito sa kanya, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagkailang, pareho silang humingi ng tawad sa isa't isa. Pagkatapos ay tinanong ni Huri kung alam niya ang apelyido ni Chika, at inamin nitong hindi niya alam, dahilan para matawa ito. Hindi siya makapaniwalang nagseselos siya sa wala, at sinubukang sisihin ito sa hindi pagpapaliwanag ng mas maaga, ngunit ipinaalala nito sa kanya na siya ang ayaw makinig. Sinubukan niyang balewalain ang responsibilidad, sinagot ni Huri ang tanong ni Mayim Ora kanina, na sinasabing gising ito nang umamin ito. Alam na niya ito at inamin na natatakot siyang marinig ang sagot nito. Sinubukan ni Huri na magsalita, ngunit pumasok ang kanyang ama, si Kyusok, at sinira ang sandali. Hindi alam ni Mayim Ora kung sino siya hanggang sa sinipa siya ni Huri sa ulo at sinimulang sermonan ito nang simulan niyang tanungin si Mayim Ora. Nagreklamo si Kyusok na mapang-api si Huri, ngunit sinabihan niya itong maghanda ng pagkain para sa kanya. Sa sandaling lumayo siya, sinubukan ni Mayim Ora na umalis, ngunit hinayla siya pabalik ni Kyusok at sinimulang tanungin siya. Nagawa ng takot na binatang lalaki na magpakilala, ngunit tinukso lamang siya ni Kyusok. Nang magsimulang maging masyadong komportable ang lalaki, hinampas siya ni Huri sa ulo gamit ang kanyang mangkok ng pagkain, na sinasabing aksidente lamang ito. Tinawagan ni Kyusok na kalokohan at pagkatapos ay tinanong si Mayim Ora kung naging biktima ba siya ng galit ni Huri. Itinanggi niya ito kahit nasariwa pa sa kanyang alaala ang alaala ng pag-atake sa libro. Ang kanyang reaksyon ang nagtulak kay Kyusok na magtanong tungkol sa kanyang pamilya, at kinumpirma ni Mayim Ora na wala siyang kapatid. Sa sumunod na sandali, sinabi ni Kyusok sa kanya na hindi niya ito gusto. Halos maihisi na Huri at Mayim Ora, ngunit sinabi ni Kyusok sa kanila na nagbibiro lang siya. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, lumapit si Huri, at tinanong ni Kyusok kung nakikipag-date ba siya kay Mayim Ora. Agad na nag-init ang dalawa, at habang tinatitigan ni Mayim Ora si Huri ng may pag-asa, tinanong niya ang kanyang ama kung may problema ito sa relasyon nila. Hindi man lang nakapagsalita ang lalaki bago niya ito muling hinampas, ngunit mabilis itong nakabawi at sinabi rito na ayaw niya sa mga lalaking may mahabang buhok. Mabilis na ipinaalam ni Mayim Ora na handa siyang magpagupit, ngunit iminungkahi ni Kyusok na itali na lang ito. Pagkatapos ay humingi siya kay Huri ng mga bobby pin at sinimulang subukang simulan ang kanyang karera sa hairstylist.
Nasanay pa nga siya sa kanyang karakter, nakikipagkwentuhan at sinusubukang ilabas ang lahat ng tsismis na kaya niya mula sa kanyang unang kliyente. Nang sabihin sa kanya ni Mayam Ora na si Huri lang ang gusto niya, sinabi ni Kyusok na gusto na niyang maging mas bata at umibig muli ng walang pag-asa. Gayunpaman, nang ihampas ni Huri ang mga bobby pin sa kanyang ulo, mabilis niyang naalala na ang mga babaeng kasing edad niya ay mga demonyong nagsasanay. Sa sumunod na sandali, narinig nilang bumagsak ang mga bagay at lumingon upang makita ang ina ni Huri na nakatayo roon. Gulat, akalain mong dahil bigla na lang sumulpat ang asawa niya pagkatapos ng 4 na episode, pero laking gulat ng lahat, nag-aalala pala siya na baka hindi sila makapaghapunan ng sapat para kay Kyusok. Pagkalipas ng halos 1 oras, habang inilalakad ni Huri si Mayam Ora sa kalye, bigla niyang hinawakan ang kamay nito, at kahit na natigilan si Mayam Ora noong una, pinagdikit nito ang kanilang mga daliri. Sinabi niya rito na gusto niya itong makilala pa ng higit, at sumagot ito na pareho ang nararamdaman nila. Nang makarating sila sa dulo ng kalsada, binitawan ni Huri ang lalaki at nagpaalam kay Mayam Ora. Gayunpaman, hinawakan nito ang pulso niya nang lumingon ito para magpasalamat, na nag-iwan sa kanya na labis na nataranta kaya tumakbo siya palayo. Hindi niya alam, apektado rin si Mayam Ora, kaya't umupo siya at sinabi sa sarili na nagsimula na ang kanyang buhay pag-ibig. Kalaunan, tinawagan ni Turo si Mayam Ora para magtanong tungkol sa isang assignment. Matapos ang tawag, halata na sinabi sa kanya ni Mayam Ora na sila ni Huri ay nasa talking stage. Kinabukasan, nakita ni Sakura si Turo kasama ang mga kaibigan nito, at kahit tumatawa ito, napansin niyang hindi talaga ito masaya. Biglang sumulpat si Ayasaki sa likuran niya, gustong malaman kung ano ang nakakaakit, ngunit tumanggi si Sakura na sabihin sa kanya. Nang igiit ni Ayasaki, na sinasabing hindi naging siya ang sarili niya nitong mga nakaraang araw, sinabi ni Sakura sa kanya na hindi niya maiintindihan kahit na magpaliwanag pa siya. Alam na alam ni Ayasaki ang mababang IQ niya, ngunit sigurado siyang matutulungan niya si Sakura sa anumang bumabagabag sa kanya. Hindi mapigilan ni Sakura ang tumitig sa kanyang kaibigan, at matapos na hindi sinasadyang ikumpara siya kay Huri, nagsimula siyang maglakad palayo, sinasabing madali lang sa mga magagandang babae. Tinawag siya ni Ayasaki, halatang nalilito, at sa halip na magpaliwanag, gumanti si Sakura, sinabi kay Ayasaki na sana ay siya din siya. Pagkatapos ay naglakad siya palayo, ngunit patuloy na ginugulo ng kanyang isipan dahil hindi niya kailangang maging masama kay Ayasaki. Madalas niyang marinig ang mga taong nagsasalita sa kanyang likuran tungkol sa kung paano siya naging halimaw sa kagandahan ni Ayasaki, at iyon ang nagpahina sa kanyang kumpiyansa. Gayunpaman, palaging nasa tabi niya si Ayasaki, at napagtanto niya na ang kanyang mga kawalan ng seguridad ay hindi sapat na dahilan upang masamain si Ayasaki, kaya tumakbo siya sa silid ng konseho upang humingi ng tawad, ngunit pumunta si Ayasaki sa banyo at medyo natakot siya nang magsalita ito sa kanyang likuran. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Sakura at nahihiyang inamin na may gusto siya sa isang tao. Itinuro ni Ayasaki na ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Sakura na ganoon kagulo, at sinusuportahan niya ang anumang dahilan nito. Samantala, kalalabas lang ni Mayam Ora at Huri sa gate ng paaralan ng masalubong nila si Turo at ang isa pang kaklase na nagngangalang Shu. Bumalik ang mga lalaki para kumuha ng isang bagay at habang nakikipag-usap si Huri kay Shu, lumapit si Turo kay Mayam Ora. Sinabi niya kay Mayam Ora na ayaw niyang makaramdam ito ng awkward sa paligid niya at sapat na iyon para ma-relax ang lalaki. Ilang araw ang lumipas, nang bumalik si Huri mula sa paaralan kasama si Mayam Ora, hindi siya makilala ni Kyusok sa kanyang loser look. Sinabi sa kanya ni Huri na ito ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit tumanggi si Kyusok na maniwala sa kanya hanggang sa personal niyang tinanggal ang salamin ni Mayam Ora at itinaas ang kanyang buhok. Kalaunan, pagkatapos ng hapunan, nang sinubukan ni Mayam Ora na umalis, hindi siya pinayagan ni Kyusok, iginiit na magpalipis siya ng gabi. Sinabi ni Suta na maaaring matulog si Mayam Ora sa kwarto niya, pero tinawagan ng mapilit na si Kyusok si Mayam Ora para sa pakikipag-sleepover kay Mayam Ora. Habang magkatabi silang nakahiga, tinanong ni Kyusok si Mayam Ora kung ano ang nagustuhan niya kay Huri at sinabi ni Mayam Ora na nagustuhan niya kung paano hindi nito hinuhusgahan ang mga tao. Kinabukasan,
Habang paalis sina Huri at Mayam Ora papuntang paaralan, wala silang ideya na nakita na sila ng kanilang mga kaklase, na agad na nagpakalat ng balita. Kinamuhian ni Turo kung gaano kawalang hiya at kaipokrito ang lahat tungkol sa balita at sumang-ayon si Yoki. Nagsimula siyang umiyak, sinasabing gusto lang ng kanyang mga kaibigan na maging masaya, ngunit hindi sila hinayaan ng mga haters na umunlad. Hindi man lang alam ni Turo kung paano magre-react sa kanyang mga luha, kaya tinapik lang niya ang ulo nito para pakalmayan. Samantala, pinahinto ng ilang side character si Huri sa pasilyo para kumpirmahin kung totoo ang mga chismis tungkol sa pakikipag-date niya kay Mayam Ora. Hindi sila makapaniwala na pinili niyang makipag-date sa lalaking gustong maging emo ng paaralan, ngunit sinabihan sila ni Huri na masanay na. Si Mayam Ora, na nakatayo malapit, ay nagsimulang mag-alab sa galit, kaya kinabukasan ay dumating siya sa paaralan na suot ang mas maiikling buhok na nagpapakita ng kanyang mga piercing at halos mabulunan si Huri. Sa panahon ng pahinga, nagtipon ang mga babae sa paligid ni Mayam Ora, biglang interesado sa mga bagay na sasabihin niya ngayon na mukhang tipo nila siya, ngunit ang nagyayelong titig ni Huri ay nagtaboy sa kanila. Pagkatapos ng klase, magkasamang umuwi sina Mayam Ora at Huri at muli, hindi nakilala ni Kyusok si Mayam Ora ng isang sulyap. Gayunpaman, nang makilala niya ito, sinimulan niyang kulitin si Mayam Ora tungkol sa pagbabago ng mga bagay dahil iniwan siya ni Huri. Sinigawan siya ni Huri na tumigil sa pagsasalita ng kalokohan, ngunit biglang naputol sa pagring ng telepono ni Mayam Ora. Si Shindo ang tumatawag at sinabi niya kay Mayam Ora na nasa bahay niya ito at may candy na ibabahagi. Isinama ni Mayam Ora si Huri, ngunit nawalan ng masabi si Shindo sa bagong itsura ni Mayam Ora bago siya naging madrama. Dahil doon, inalok siya ni Mayam Ora ng candy na may lasa ng keso, na talagang kinaiinisan niya. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na naging ganito kabait ang trato ni Mayam Ora sa kanya, kaya kinain niya ang candy sa sarili niyang kapahamakan. Pinili ni Huri na huwag silang pansinin at isinubo ang candy sa kanyang bibig, ngunit hindi ito masarap. Kaya, nang mapansin ni Mayam Ora ang ekspresyon ng kanyang mukha, agad niyang inagaw ang candy mula sa kanyang bibig. Nang lumingon si Shindo, nakalayo na si Mayam Ora, kaya hindi siya naghinala at humingi ng tubig. Natulala pa rin si Huri, at nang tanungin ni Shindo kung ano ang problema, sinabi lang nito sa kanya na ninakaw ni Mayam Ora ang kanyang candy. Pagkalipas ng ilang araw, sina Mayam Ora at Turo ay nagpapahinga sa patio ng paaralan at pinag-uusapan kung gaano kapayapa ang mga bagay-bagay simula ng hamupa ang mga chismis ng mapagtanto nilang may nanonood sa kanila. Hindi nila nakilala ang babae, ngunit halata na nakatitig ito kay Mayam Ora. Ilang minuto ang lumipas, nilapitan ng babae si Huri at tinanong kung talagang nakikipag-date ito kay Mayam Ora, at kinumpirma ito ni Huri. Dahil sa inis, tumakbo ang babae at naghintay kay Mayam Ora sa banyo ng mga lalaki. Hindi siya pinansin ni Mayam Ora, ngunit patuloy pa rin siyang sinusundan nito kahit saan, kaya napilitan itong kilalanin siya. Ang babae, na nagngangalang si Wada, ay malakas na nagtanong kung kailan siya makikipaghiwalay kay Huri, dahilan para isipin ng mga nakapaligid sa kanila na si Mayam Ora ay isang two-timer. Dahil sa takot, itinanggi ito ni Mayam Ora at sinabi kay Siwada na sila ni Huri ay magiging magkasintahan magpakailanman. Tinanggap iyon ni Siwada bilang isang hamon at tumakbo palayo, nangakong babalik siya. Pagkatapos ng klase, ikinwento ni Mayam Ora kay Huri ang tungkol sa kanyang engkwentro kay Siwada, at sa sandaling iyon, nagpakita ang babae sa likuran nila. Agad na humarap si Huri sa kanya, at tinanong kung bakit niya sinusundan ang kanyang lalaki. At inamin ni Siwada na si Huri talaga ang kanyang target. Nahulog na ang loob niya rito sa unang tingin at hindi makapaniwala na kontento na si Huri sa mga katulad ni Mayam Ora. Sa sumunod na sandali, sumulpat si Turo mula sa likod ng mga locker, sumisigaw ng plot twist na parang nanunood ng pinakamagaling na soap opera na nagawa. Sinabi sa kanya ni Mayam Ora na masyado siyang maingay, at humingi ng tawad si Turo nang hiningi ni Huri kay Mayam Ora na palayain siya mula sa pagkakayakap kay Siwada. Sinubukan ni Mayam Ora na makipagtalo kay Siwada, ngunit ininsulto siya nito, kaya hinayla niya palayo si Huri, ngunit hinayla siya pabalik ni Siwada, na nagdulot ng isang tug of war. Mabilis na nag-text si Turo kay Yoki para manood ng showdown, at pagdating niya, hinayla na ni Mayam Ora si Huri at idineklara na pag-aari niya ito. Sa kasamaang palad,
hindi iyon sapat para ilayo si Siwada, at kinabukasan ay nilapitan niya si Huri na may dalang cookies. Sinubukan niyang paalisin si Mayamora, ngunit ayaw payagan ng lalaki na nakawin niya ang babae, kaya hinailan niya palayo si Huri. Pagkatapos ng klase, muling nakasalubong ni Mayamora si Siwada, at ipinaalam niya rito na umalis na si Huri. Gayunpaman, habang nagsisimula siyang maglakad pauwi, napansin niyang sinusundan siya ni Siwada. Pagdating nila sa gusali ng kanyang apartment, nagulat silang dalawa nang malaman nilang magkapitbahay sila. Sinubukan ni Mayamora na pumasok sa kanyang apartment, ngunit nang marinig niya si Siwada na sinabing nakalock ang kanyang apartment, nagpasya siyang papasukin ito. Nakakagulat, hindi nila sinubukang tapusin ang isa't isa, at habang kumakain ng cake, inamin ni Siwada na hindi naman kasing sama si Mayamora tulad ng inaakala niya. Agad na tumawa si Mayamora, na ikinainis niya, at nang sinubukan niyang saktan ito, bigla niyang nakita ang kanyang kuya na nakangiti sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mayamora na naaalala niya ito, ngunit biglang nagbago ang kanyang pananaw, sinabing wala talaga siyang kapatid. Alam ni Mayamora na nagsisinungaling siya, kaya nang umuwi ang kanyang ina, tinanong niya ang tungkol sa pamilya ni Siwada. Kinumpirma ng kanyang ina na may nakatatandang kapatid si Siwada, ngunit sinabing nasawi ito noong nakaraang taon. Nalungkot si Mayamora, kaya kinabukasan, nang makasalubong niya si Siwada, medyo naging mabait ito, pero ayaw siyang makasama. Nang sinubukan niyang umalis, 3 lalaki ang sumubok na guluhin siya, kaya napagdesisyonan niyang si Mayamora ang mas mainam na opsyon. Nang makita ng mga lalaki si Mayamora, gumawa sila ng dahilan para umalis, na nag-udyok kay Siwada na sabihing magaling siya bilang bodyguard. Gayunpaman, nang dumating si Huri kalaunan, nadatnan niya ang dalawa na nagtatalo. Nang gabing iyon, habang si Mayamora ay nasa bahay ni Huri, nahihiyang tinanong niya kung bakit hindi siya nito sinubukang galawan, at humingi ito ng tawad. Gayunpaman, nang sinubukan niya itong halikan, biglang pumasok si Kyusok, na ikinagalit ng kanyang anak. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagbugbog sa kanya, at nang tumakbo ang lalaki para magtago sa likod ni Mayamora, idineklara niya na mayroon silang horror movie marathon dahil alam niyang kinamumuhian sila nito. Pagkalipas ng ilang araw, kinuha ni Yoki si Turo para tulungan siya sa basura, at napagtanto ng binata na ginawa na niya itong alipores simula nang magsama sina Mayamora at Huri. Napansin ni Yoki na parang wala siya sa sarili kaya tinawag niya ang atensyon nito, ngunit sa sandaling iyon ay lumiko si Sakura sa kanto at nabangga siya ni Turo. Natapon ang tsokolateng inumin sa basurahan sa kanyang damit, kaya humingi ng tawad si Turo at nagmadaling umalis habang tinutulungan ni Yoki si Sakura na punasan ang likido sa kanyang mga binti. Bigla, tinanong ni Sakura si Yoki kung nakikipag-date ba siya kay Turo at sumagot si Yoki na hindi. Gayunpaman, nang mapansin niya kung gaano naginhawaan si Sakura sa balitang iyon, nagbago ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling iyon, bumalik si Turo dala ang kanyang sports jacket para makapagpalit si Sakura, na lihim na ikinatuwa niya. Nang dumating siya sa silid ng konseho na suot ang oversized jacket, tinanong ni Senador Goko kung sino ang kanyang fashion advisor. Iniwasan ni Sakura ang tanong sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol kay Ayasaki at sinabi ni Senador Goko na umuwi na si Ayasaki. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Sakura si Senador Goko kung ano ang nagustuhan niya kay Ayasaki. Nagulat sa bigla ang interes nito sa romance, inamin ni Senador Goko na nagustuhan niya ang katotohanang mahina ito at nangangailangan ng proteksyon. Tinanong ni Sakura kung sa tingin ba niya ay si Superman siya or ano, ngunit nilinaw ni Senador Goko na likas lamang niya iyon dahil inilabas ni Ayasaki ang kanyang mapagtanggol na panig. Sumang-ayon si Sakura ngunit hindi niya binanggit na binigyan din siya ni Ayasaki ng lakas ng loob at pagkatapos ay nagpasya siyang tumigil sa pagkatakot. Kinabukasan, nang ibalik niya ang jacket ni Turo sa kanya, binigyan din niya ito ng ilang homemade cookies bilang pasasalamat. Mahilig sa pagkain si Turo, kaya sinimulan niya itong kainin agad at nanumpa na masarap ang mga ito. Nang banggitin niya na gusto niya ang mga hugis Sakura, ang nag-iisip na babae ay naging umaasa. Patago niyang tinanong kung gusto niya ang mga Sakura at walang kaalam-alam na sinabi niyang gusto niya, na nagpangiti sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod siya upang umalis ngunit sinabi sa kanya na pahahalagahan niya kung dadalhin siya nito ng cookies paminsan-minsan. Pagkatapos ng klase, bumalik si Yoki sa bookshop at natuwa nang matagpuan ang librong hinahanap niya.
Gayunpaman, may ibang tao na kumuha ng libro ng sabay at ang Mother Teresa sa kanya ay nagpasuko sa kanya. Nang magreklamo si Huri, sinabi ni Yoki na hindi naman ito ganoon kalaki at maaari pa rin niyang bilhin ang libro sa ibang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang araw, habang oras ng tanghalian, tinanong ni Huri si Yoki kung bakit hindi sila masyadong nagkikita ni Turo nitong mga nakaraang araw. Sumagot si Yoki na masyado siyang abala sa paglalagay ng cookies sa mukha nito. Dahil kilala niya si Yoki ng 3 taon, nababasa na siya ni Huri na parang libro at alam niyang may mali. Si Yoki ay yung tipong pinagkakaitan ang sarili ng isang bagay para lang mapasaya ang iba at kinasusuklaman iyon ni Huri. Maya-maya, tumayo si Yoki sa harap ni Sakura na nag-alok sa kanya ng cookies bilang pasalamat para sa isang araw. Ayaw ni Yoki, pero pinilit niya ang sarili na ngumiti at tinanggap ito at nang tumalikod na siya para umalis, labis siyang nasaktan nang makitang nakangiti si Turo kay Sakura. Kaya, pumunta siya sa isang tahimik na lugar na handang ihagis ang cookies, pero hindi niya magawa. Kinabukasan, humingi siya ng mga tip kay Mayam Ora sa pagluluto ng cake. Sinabi niya sa kanya na ang recipe ay hindi laging garantiya ng perpektong cake, ngunit hinikayat niya itong patuloy na subukan hanggang sa maperpekto niya ito. Pagkalipas ng isang linggo, iniabot ni Yoki ang halos masunog niyang mga cupcake kina Mayam Ora at Huri at hindi man lang sinubukan ng dalawa na magsinungaling sa kanya. Tinanong ni Huri kung bakit niya isinama si Turo sa proseso ng paghuhusga at sinabi ni Yoki na pagtatawanan lang siya ng lalaki. Sinubukan ni Mayam Ora na ipagtanggol si Turo, ngunit nanindigan si Yoki at nang biglang sumulpat ang lalaki, nagsimula siyang magpanik. Determinado si Turo na ihawin si Yoki dahil sa kasuklam-suklam na ginawa niya, ngunit nang mapansin niyang may mga band-aid ang mga daliri nito, isinuksok niya ang isa sa kanyang bibig. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi masarap ang lasa nito at hindi na siya makapaghintay na matikman at makita ang susunod na batch. Ang pahayag na iyon ay nagbigay kay Yoki ng labis na pag-asa at nangako siyang mag-iingat siya. Kalaunan ng linggong iyon, naglakbay si Mayam Ora patungong Hokkaido upang bisitahin ang kanyang pamilya at pagkatapos mag-text sa kanyang kasintahan, nakita niya na halos wala ng baterya ang kanyang baterya. Sa kasamaang palad, naiwan niya ang kanyang charger sa bahay at walang sino man ang may charger na maaari niyang hiramin, kaya nalobat ang kanyang telepono. Dahil doon, hindi siya makausap ni Huri at ang 5 araw na wala siya ay naging pahirap para sa kanya kahit na nagkunwari itong maayos naman. Noong araw na bumalik siya, sa wakas ay nag-charge siya ng kanyang telepono at nakita niyang nag-iwan si Huri ng text sa kanya. Sa halip na basahin ang mga ito, tumakbo siya palabas para lang makasalubong si Huri pagkalabas niya ng elevator, kaya't nakatayo sila roon at magkayakap. Nang sumunod na linggo, tinanong ni Sakura, Yoki at Ayasaki si Huri tungkol sa mga ayaw ni Mayam Ora at sinabi niya sa kanila na kinasusuklaman niya ang mga horror movie, ngunit pinapanood niya ang mga ito dahil sa kanya. Tinawag siya ng mga babae na bully at sinabing kung hindi niya ititigil ang pagtrato kay Mayam Ora na parang kapatid, iiwan siya nito. Ang kanilang mga salita ay tumatak sa isip ni Huri na parang isa sa mga kantang nabubulok sa utak. Kaya, sa kanilang susunod na horror movie marathon, sinubukan niyang umarte na parang mahiyain na kasintahan. Gayunpaman, mas nagtagumpay lamang siya sa pananakot sa kanya kaysa sa pelikula, kaya nagdahilan siya na pumunta sa banyo. Habang naroon, narinig niya ang pagsara ng pinto at inakala niyang pumunta si Huri sa kwarto nito. Kaya, pumunta siya sa kwarto nito pagkalabas ng banyo. Narinig niya ang bulong nito sa sarili, at nang sa wakas ay lumingon ito upang kausapin siya, lumuluha ang mga mata nito. Pagkatapos ay tiniyak ni Mayam Ora sa kanya na alam niya kung ano ang kanyang pinaniniwalaan nang mahulog ang loob niya sa kanya, kaya hindi na niya kailangang magbago. Pagkatapos niyang sabihin ito, natahimik sila ng comfortable, at hindi napigilan ni Huri na humanga sa binatang lalaki sa harap niya. Bigla, yumuko ang babae sa kanya at sinabing gusto niyang pakinggan ang tibok ng puso nito. Ilang segundo pa ay nagpalit ng posisyon si Mayam Ora, at habang nasa kanilang mga damdamin, sa wakas ay nagkaroon sila ng kanilang unang opisyal na halik. Kalaunan, nasa sala sina Suta at Mayam Ora, at ipinakita ni Suta kay Mayam Ora ang kanyang drawing. Bigla, naging emosyonal siya at ipinaalala kay Mayam Ora na si Huri ang kanyang ate. Napagtanto ni Mayam Ora na natatakot ang batang lalaki na iwan siya ng kanyang ate,
Kaya niyakap niya si Suta at nangakong palagi niyang makakasama sina Suta at Huri. Hindi nila alam na nakatayo si Huri sa may pinto at narinig niya si Mayamora na nagtatanong kung maaari ba siyang yakapin at pumayag si Suta. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon sina Senador Goku at Ayasaki ng kinakailangang oras sa screen, at ginugol ni Ayasaki ang halos lahat ng oras na iyon sa pag-alala kung paano sila nagkakilala. Noong araw na iyon, paakyat pa lang siya sa hagdan nang marinig niya ang isa sa mga kaibigan ni Senador Goku na nagsasabing may gusto ito sa kanya. Gayunpaman, idinagdag niya na ayaw niyang lumapit sa kanya dahil suplado at puno ito ng pagkaengganyo. Sinabi ng pangalawang lalaki na nagmamadali ito sa pagiging pinaka-wanted na babae sa paaralan, at maging si Sakura ay naligaw. Nang sa wakas ay nagsalita si Senador Goku, sinabi niyang wala siyang pakialam at tila normal lang sa kanya ang dalawang babae. Sinubukan siyang kumbansihin ng kanyang mga kaibigan na hindi, ngunit lumayo siya. Kalaunan sa klase, napansin ni Ayasaki si Senador Goku na nagbabasa ng libro, kaya pagkatapos ng klase, nilapitan niya ito para tanungin kung anong libro iyon. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Senador Goku na mahilig din pala si Ayasaki sa mga libro, kaya kinabukasan ay binigyan niya ito ng isang kopya ng Snow White at ilang iba pang mga librong sa tingin niya ay magugustuhan nito. Pagkalipas ng ilang araw, ibinalik niya ang mga libro kay Senador Goku, at binigyan siya nito ng ilan pa. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung mayroon itong pribadong koleksyon, at inamin nito na puno ng mga ito ang kanyang mga magulang. Biglang sinabi ni Ayasaki na gusto niya itong makita balang araw at nagulat siya nang sabihin ni Senador Goku na dapat siyang pumunta pagkatapos ng klase. Kalaunan sa bahay ni Senador Goku, habang sinusubukang pumili ng isang libro, aksidenteng natamba ni Ayasaki ang ilan pang iba mula sa istant, ngunit buti na lang at hindi siya nasaktan. Nang mapansin ni Senador Goku ang librong hawak niya, sinabi niya rito na napakaluma na nito at nagsasabi ito tungkol sa katapusan ng mundo. Dahil sa pagkainteresado, sinabi ni Ayasaki na kung alam niyang matatapos na ang mundo kinabukasan, uubusin niya ang lahat ng kanyang pera sa mga panghimagas. Hindi maintindihan ni Senador Goku kung bakit, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya maaaring iwan ang mundo nang hindi man lang natitikman ang karamihan sa mga masasarap na pagkain na iniaalok nito. Hindi nagtagal ay nalipat ang usapan sa mga pigtail ni Ayasaki, at sinabi sa kanya ni Senador Goku na maganda ang hitsura ng mga ito, na labis niyang ikinatuwa. Kinabukasan sa paaralan, hinayla ni Ayasaki si Senador Goku palayo sa kanyang mga kaibigan upang ibalik ang librong hiniram niya, at sinabi niya sa kanya na ayaw na niyang matapos ang mundo. Tinukso siya ni Senador Goku tungkol sa hindi pagkain ng mga panghimagas, at nagreklamo si Ayasaki na hindi ang katapusan ng mundo ang tamang oras para isipin ang mga panghimagas. Doon niya lang napansin na pinapanood sila ng kanyang mga kaibigan at nagpas siyang maglaro ng matchmaker. Hindi pinansin ni Ayasaki ang kanyang mga sinabi at tinanong kung maaari siyang pumunta pagkatapos ng klase at pumayag siya. Gayunpaman, sinabi niya na nasa panganib siyang magkamali ng ideya tungkol sa mga intensyon nito sa kanya. Kalaunan, habang nasa bahay sila ni Ayasaki, nahihiyang nagtanong si Ayasaki kung ano ang gagawin niya kung marinig niyang magwawakas na ang mundo. Inamin ni Senador Goku na aaminin niya ang kanyang nararamdaman sa kanya at pagkatapos ay aantayin ang kanyang malagim na katapusan. Inakala ni Ayasaki na tinutokso lang siya nito, ngunit sumagot si Senador Goku na hindi siya mahilig sa komedya. Dahil dito, tinapik ni Ayasaki ang kanyang balikat upang mapalingon siya rito, at nagulat siya nang makita niyang kasing pula ito ng truck ng bombero. Sinubukan niyang magpanggap, ngunit tinutokso pa rin siya ni Ayasaki bago inamin na gusto rin siya nito. Sa kasalukuyan, natigilan si Ayasaki sa kanyang pag-iisip nang ibalik ni Senador Goku ang isang libro sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagustuhan ba niya ang libro, at binigyan niya ito ng mahinang sagot bago umalis, ngunit alam niyang umiiyak ito habang binabasa ito. Nang gabing iyon, habang pinipinta ni Huri ang mga daliri ng paa ni Mayamora, bigla siyang nagkaroon ng gana na tapakan ang ulo nito at tuluyan itong itinuloy. Nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, nagsimula siyang humingi ng tawad, ngunit hindi galit si Huri sa kanya. Sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na hinayaan niya ang kanyang sarili na makalapit sa kanya tulad ng ginawa niya kay Shindo at sa iba pa. Dahil dito ay nagtanong siya kung gusto ba niyang maging marahas siya sa kanya, at sinabi niyang hindi, kahit na lihim na naiinis ang masokista sa kanya.
Kinabukasan, pagdating ni Mayamora sa paaralan, nagsimula siyang kumilos ng kakaiba, at napansin maging ni Senador Goko. Inakala niyang may ginawa si Turo, ngunit sumumpa ang binata na wala rin siyang kaalam-alam tulad niya. Pagkatapos ay tinanong ni Shu si Mayamora kung ano ang nangyari, at nagmakaawa si Mayamora sa kanya na alisin siya sa kanyang paghihirap. Sa sandaling iyon nila napagtanto na si Huri ang may kasalanan, at nang pinayuhan ni Senador Goko si Mayamora na ipagtanggol ang kanyang sarili, pumasok si Huri. Agad na bumalik sa pagiging kakaiba si Mayamora, ngunit buti na lang at naawa si Huri sa kanya. Kalaunan, habang nagtatambay ang magkasintahan sa isang bakanteng silid-aralan, nagpasya si Mayamora na pagbigyan ang mga pagnanais na masokastiko ni Huri. Gayunpaman, may ilang mga babae na pumasok sa pinangyarihan, at pagkatapos nilang tumakbo palayo ng sumisigaw, sinabi ni Mayamora kay Huri na gusto niyang tumugtog si Brooke sa kanyang libing. Samantala, kakaamin lang ng isang lalaki kay Yoki at hindi siya sigurado kung paano magre-react dito. Kaya, inabot siya ng 4 na araw bago niya ito sinabi sa kanyang mga kaibigan, at nang tanungin nila kung ano ang gusto niyang gawin, sinabi niyang tatanggihan niya ang lalaki. Gayunpaman, naramdaman niyang mali na tanggihan siya ng walang maayos na paliwanag, kaya iminungkahi ni Huri na magpanggap si Turo bilang kanyang kasintahan. Ayaw ni Yoki, pero tinawagan na ni Mayamora si Turo at hiniling na makipagkita sa kanila. Pagdating niya, ibinigay nila sa kanya ang mga detalye, at agad siyang pumayag, na medyo ikinagulat ni Yoki. Habang hinihintay nila ang pagdating ng lalaki, sinabi ni Turo kay Yoki na gaganap siyang seloso, para umatras ang lalaki. Nang sabihin sa kanya ni Yoki na hindi niya kailangan, dumating ang lalaki, at natulala ang mga kaibigan niya. Mas gwapo ang misteryosong lalaki kaysa sa sinabi ni Yoki, at inamin pa ni Turo sa sarili na papayag siya kung yayain siya ng matangkad na lalaki na makipag-date. Nang mapansin siya ng lalaki, ipinakilala niya ang sarili bilang si Yanagi, at pagkatapos ay sinabi kay Yoki na hindi na niya ito guguluhin dahil nakikita niyang may karelasyon ito. Pagkaalis niya, tinanong ni Huri kung bakit tinatanggihan ni Yoki ang isang napakagwapong lalaki, at inamin niya na masyadong gwapo ito para sa kanya. Gayunpaman, naging mausisa rin siya, kaya kinabukasan ay tinanong niya si Ayasaki kung may alam ba siya tungkol kay Yanagi. Sinabi ni Ayasaki na mayroon siya, ngunit bago pa siya makapagsalita pa, nakita ni Yoki at ng lahat sa pasilyo si Yanagi na ilang beses na nabangga sa pinto ng kanyang silid-aralan. Lumalabas na ang mga mata ng lalaki ay malabo, kaya, palagi siyang nagkakaroon ng maliliit na aksidente na ganoon. Dahil dito, inakala ni Yoki na napagkamalan niya ito kay Huri. Kaya, pagkatapos ng klase, nilapitan niya ito upang linawin ang mga bagay-bagay. Laking gulat niya, sinabi ni Yanagi na hindi niya alam kung sino si Huri at matagal na niyang gusto si Yoki. Sa sandaling iyon, dumating si Huri kasama sina Mayamora at Turo, at nasaksihan nila ang pagkalito ni Yanagi ng real-time. Sa isang araw, itinali ni Huri ang buhok ni Mayamora, at habang ipinapakita niya ang kanyang trabaho kina Yoki at Turo, may ilang mga babae na nagsisiksikan sa paligid ni Mayamora. Siyempre, ikinagalit niya ito. Kaya, pagkaalis ng mga babae, sinampal niya si Mayamora dahil sa pag-aayos lang niya ng sarili. Pagkatapos ay kinuha niya ang bag nito at sinigawan itong sumunod sa kanya. Ngunit nagtagal si Mayamora ng ilang segundo. Nang maabyutan siya nito, sinaway siya ni Huri at tumahimik at nagpatuloy sa paglalakad na parang wala siyang ginawang mali. Hindi pa sila nakakalayo nang dumaan ang mga dating kaklase ni Mayamora at huminto para kausapin si Mayamora. Ang usapan ay napakaisang panig, at ang may berde na buhok, si Tony Hiyara, ay sinubukang maliitin si Mayamora hanggat maaari. Nang nanatiling tahimik si Mayamora, humakbang si Huri at tinanong ang dalawang talunan kung tapos na silang mag-usap. Hindi nila pinansin ang tanong niya at sinimulang sabihin sa kanya na si Mayamora ay itinakwil ng kanilang klase. Natahimik lamang sila nang mapansin nila na ang aura ni Huri ay naging nakakatakot, ngunit huli na ang lahat, at ipinakilala niya sa kanila ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-uwi kasama si Mayamora, sinabi rito na mas maayos na ang pakiramdam niya matapos mailabas ang kanyang kinikimkim na galit. Maya-maya, nakita nito ni Hiyara si Shindo sa isang restoran, at nang makita ng binata ang mukha nito, tinanong niya kung sino ang kanyang kinaiinisan. Ipinaliwanag nito ni Hiyara na si Huri iyon, at si Shindo,
ang nakiramay sa kanya, ngunit binalaan niya itong tumigil sa pakikipag-asaran kay Mayam Ora. Alam niyang nabubuhay si Mayam Ora nang walang upa sa isip nito ni Hiyara, ngunit hindi niya lubos na natitiyak kung bakit labis na nahuhumaling ang lalaki kay Mayam Ora. Tungkol kay Mayam Ora, naghuhugot siya ng pinggan kasama si Huri, at nang tanungin niya kung masakit ang kamay nito, nagkunwari itong hindi niya alam ang sinasabi nito. Sumabay si Mayam Ora, ngunit hindi niya mapigil ang titigan siya dahil sa laki ng pasasalamat niya na lagi itong nandyan para sa kanya. Kinabukasan, habang pauwi sila galing paaralan, nagmakaawa si Huri kay Mayam Ora na pagsalitaan siya ng dirty talk, ngunit tumanggi ito. Habang sinisikap niyang kumbensihin ito na ang kaunting pagmamaliit ay hindi nakakasama sa sinuman, biglang nagpakita si Shindo. Nasa panig siya ni Huri, ngunit tiniyak ni Mayam Ora sa kanya na hindi talaga mahalaga ang opinyon nito. Dahil dito, inakusahan ni Huri si Mayam Ora na hindi na siya gusto. Kaya, nagboluntaryo si Shindo na pumalit kay Mayam Ora ngunit tinanggihan siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang makipagsuntukan kay Mayam Ora, ngunit hindi interesado ang binata at hiniling kay Huri na sumama sa kanya. Nagkunwari si Huri na parang may pahinga ang mga tainga, napilitan si Mayam Ora na magpalit sa kanyang pangarap na lalaki at hilahin siya palayo. Nakatayo lang si Shindo roon at iniisip kung tatawag ba siya ng pulis or sa ospital. Maya-maya, si Tony Hiyara at ang kanyang mga kaibigan ay nagtatambay sa labas ng isang convenience store nang lumabas si Huri. Si Tony Hiyara at ang kaibigan niya ay agad na namutla at nagkunwaring namumulot ng basura, ngunit sinubukan siyang awayin ng huling lalaki. Binalaan nila siyang tumahimik kung ayaw niyang mabugbog, at habang pinapanood nila, lumapit si Huri kay Mayam Ora. Gayunpaman, bigla siyang sinampal ni Mayam Ora at hinayla palayo, na lalong ikinatakot ng mga lalaki. Hindi nila alam, nalungkot si Mayam Ora sa kanyang ginawa at sinubukang humingi ng tawad, ngunit tila tuwang-tuwa si Huri kaya niyakap na lang siya nito. Kinabukasan, nag-iinuman sina Mayam Ora at Turo sa harap ng vending machine nang dumating ang isa sa kanilang mga kaklase, si Mizuchi, para kumuha ng maiinom. Tinawag siya ni Turo, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. At isiniwalat ni Mayam Ora na may nararamdaman si Mizuchi para kay Huri. Naiintindihan ni Turo ang nararamdaman ng lalaki, ngunit alam din niya na hindi kayang hawakan ng lalaki si Huri. Bigla, napansin ni Mayam Ora na nawawala ang kanyang telepono, kaya pumunta siya sa silid ng agham upang hanapin ito at natagpuan si Mizuchi. Ayaw siyang kausapin ng lalaki, ngunit nang marinig niyang hinahanap ni Mayam Ora ang kanyang telepono, inalok niya itong tawagan. Laking gulat nila, tumunog ang telepono mula sa bulsa sa likod ni Mayam Ora, ngunit pagkatapos ay nabitawan niya ito at tumigil ito sa paggana. Agad siyang tinawag ni Mizuchi na isang talunan, sinasabing hindi niya maintindihan ang nakikita ni Huri sa kanya. Sa halip na makaramdam ng sama ng loob, tinanong ni Mayam Ora si Mizuchi kung maaari ba niyang saktan si Huri. Naguguluhan, sumagot si Mizuchi na hindi niya magagawa ang ganoong bagay, at sinabi sa kanya ni Mayam Ora na dahil doon ay hindi niya maaaring makasama si Huri. Pagkalabas nila ng silid agham, nakasalubong nila si Huri at nagulat si Mizuchi sa paraan ng pagtrato ni Mayam Ora sa kanya. Sinubukan niyang maging balikat niya para iyakan, ngunit sinabihan siya ni Mayam Ora na huwag at nagpatuloy sa paglalakad. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, tinawagan ni Mizuchi si Mayam Ora at humingi ng tawad, na sinasabing mali ang kanyang paghusga sa kanya. Kalaunan, natagpuan nito ni Hiyara ang kanyang sarili na nakakulong sa isang locker kasama si Mayam Ora, at nang hilingin niyang palabasin siya, sinabi sa kanya ni Mayam Ora na nasa labas na sila. Pagkatapos ay naging pilosopo siya at sinabing si Tony Hiyara ay palaging nasa loob, kaya hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng nasa labas. Gayunpaman, naniniwala siya na wala talagang pakialam si Tony Hiyara kung nasaan siya basta't may mga kasama siya. Bigla, nagpakita ang mga kuneho sa kanilang paligid at naalala ni Tony Hiyara ang isang pangyayari mula sa kanilang lumang paaralan. Ngunit sa susunod na sandali, nagising siya at tinawagan si Shindo upang hingin ang numero ni Mayam Ora. Nang makuha niya ito, tinawagan niya si Mayam Ora, ngunit hindi ito sinagot ni Mayam Ora, kaya naisip ni Tony Hiyara na hindi siya pinapansin. Gayunpaman, hindi pa siya handang sumuko at hinanap si Mayam Ora sa tindahan ng cake ng kanyang pamilya. Natigilan si Mayam Ora nang makita niya ito,
ngunit nakabawi siya ng loob at sinabi kay Tonihiyara na sarado na ang kanilang tindahan. Nagrekomenda siya ng isa pang tindahan, ngunit sinabi ni Tonihiyara na babalik siya kapag nagbukas na ang tindahan para bumili ng cheesecake at fruit tarts. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mayam Ora na sinubukan niya itong tawagan at ipinaliwanag ni Mayam Ora na kinuha niya ang kanyang telepono para sa pagkukumpuni. Nang mapagtanto niyang hindi siya pinapansin, napaisip si Tonihiyara, ngunit nagpasya siyang huwag magsalita at tumalikod upang umalis. Nagpaalam si Mayam Ora sa kanya, at habang naglalakad pa uwi si Tonihiyara, sinimulan siyang guluhin ng kanyang konsensya. Dati, inatasan siyang magpakain sa mga kuneho sa paaralan tuwing bakasyon, ngunit nakalimutan niya, kaya nasawi sila sa gutom. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na kasalanan ito ni Mayam Ora, at iyon ang dahilan kung bakit siya naging loser sa paaralan. Nakaramdam siya ng pagkakasala, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang pagmamataas na umamin, kaya tahimik na lang niyang nababayaran ang kanyang mga kasalanan. Kalaunan, habang tinutulungan ni Mayam Ora si Huri na mag-impake ng ilang lumang libro, natagpuan niya ang lumang yearbook nito. Sinabi ni Huri na abala ang mga yearbook, ngunit hindi niya maalis ang mga ito, at sinabi ni Mayam Ora sa kanya na ganoon din ang nararamdaman niya kahit na hindi gaanong maganda ang mga alaala. Bigla, nagsalita si Mayam Ora tungkol sa kanilang sariling yearbook at sinabing umaasa siyang may kasama itong larawan niya kasama si Mizuchi dahil medyo naging magkaibigan na sila. Sinabi rin niya na maayos na sila ni Tonihiyara ngayon at nagsisimula ng maging maayos ang mga bagay-bagay. Maya-maya, papunta na sana sina Huri at Mayam Ora sa paaralan nang makasalubong nila si Tonihiyara. Mabilis na naging awkward ang lahat dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang kanilang bagong pagkakaibigan, ngunit hindi ito pinayagan ni Huri. Hinawakan niya si Tonihiyara at inalog ito, sinabing hindi niya hahayaang agawin nito ang kanyang lalaki. Tiniyak ni Tonihiyara sa kanya na magkaibigan lang sila at dapat siyang mas mag-alala tungkol kay Shindo. Agad na itinanggi ni Mayam Ora ang mga paratang, ngunit dumating si Shindo ng sandaling iyon. Kaya, tinanong ni Huri kung kumusta na sila ng kanyang kasintahan. Sinabi ni Shindo na matagal na silang hindi nagkikita dahil may mga pagsusulit siya, kaya ginugol niya ang lahat ng kanyang oras kay Mayam Ora. Gaya ng inaasahan, nagalit si Huri, kaya kinuha ni Tonihiyara si Shindo para protektahan siya mula kay Huri. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mayam Ora na kung sakaling mahulog ang loob niya sa iba, dapat ay babae iyon dahil hindi niya matiis ang ideya na mawala ito sa isang lalaki. Nang katapusan ng linggong iyon, isinama siya ng ate ni Yoki sa pamimili para madala niya ang lahat ng kanyang mga gamit. Habang nagsisimulang magreklamo si Yoki, nilapitan siya ni Yanagi at nagsimula silang mag-usap. Naalala lang ni Yoki na nandoon ang kanyang kapatid nang maramdaman niyang nakatitig ito sa kanya, kaya ipinakilala niya sila sa isa't isa. Gustong malaman ng kanyang kapatid ang uri ng kanilang relasyon, at sinabi ni Yanagi na tinanggihan siya ni Yoki. Ilang segundo bago niya na proseso ang mga salitang iyon, at nang magawa niya, ginamit niya ang kanyang panlabas na boses. Sinabi ni Yoki sa kanya na sobra ang kanyang reaksyon, ngunit tinitigan lang siya ng kanyang kapatid na may pagkadismaya at umalis. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Yoki para sa kanya, ngunit sinabi ni Yanagi na wala siyang pakialam dahil nakausap niya ito. Nag-aalala lang siya na magagalit si Turo, ngunit tiniyak sa kanya ni Yoki na hindi isang taong kuweba si Turo. Pagkatapos niyang umalis, hindi niya maiwasang makaramdam na parang manloloko dahil alam niyang kasinungalingan ang kanyang relasyon. Nang sumunod na linggo, pinag-uusapan ng lahat ang umano'y relasyon ni Yoki at Turo, na siyang samaire kay Sakura. Kinabukasan, nakita ni Yoki si Ayasaki at inamin sa kanya ang kasinungalingan dahil tinanong siya muli ni Sakura kung nakikipag-date ba siya kay Turo, at sumumpa siya na sila nga. Pagkatapos ay tinanong ni Ayasaki kung lumapit sa kanya si Yoki na umaasang sasabihin kay Sakura ang totoo, at inamin ni Yoki na may gusto siya kay Turo. Gayunpaman, ginulat siya ni Ayasaki sa pagsasabing hindi niya sasabihin kay Sakura ang kahit ano kung aaminin ni Yoki na may gusto siya kay Turo. Nagreklamo si Yoki na hindi patas si Ayasaki, ngunit sinabi ni Ayasaki na si Yoki ang hindi patas, at lubos na sumasang-ayon si Yoki. Ang kanyang kasinungalingan ay lubos na nagdusa kay Sakura, ngunit hindi niya masabi ang totoo.
Pagkalipas ng halos isang linggo, sinabi ni Huri kina Mayamura at Turo na nag-aalala siya para kay Yoki dahil hindi ito pumapasok sa paaralan or sumasagot sa kanyang mga text. Sinabi ni Turo na hindi rin siya sumasagot sa mga text nito at nag-isip-isip na baka may problema sa pamilya ang inaatupag nito, pero hindi man lang ito pinaniwalaan. Samantala, si Yoki ay pinapagalitan ng kanyang kapatid na nagtanong kung gaano katagal niya balak na hindi pumasok sa paaralan. Nang hindi sumagot si Yoki, hinampes niya ang kanyang ulo at saka bumantong hininga dahil alam niyang nag-aakto lang si Yoki dahil may gusto itong hindi niya dapat makuha. Ganoon na siya simula pa noong bata pa siya at nagsasalita lang siya kapag labis siyang nabibigatan. Kalaunan, nang bumalik si Yoki sa kanyang kwarto, binuksan niya ang kanyang telepono at sinimulang basahin ang kanyang mga hindi nasagot na mensahe. Natigilan lamang siya nang makita niya ang mensahe ni Turo tungkol sa pag-amin ni Sakura sa kanya. Para itong isang wake-up call para sa kanya, kaya kinabukasan ay bumalik siya sa paaralan. Agad na pinuntahan ni Huri si Sakura para kausapin siya, ngunit dumating si Turo at hiniling na makausap siya ng pribado. Kinakabahan siyang sumunod sa kanya sa rooftop, kumbinsido na malapit na siyang putulin sa relasyon nila, ngunit nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Turo na hindi sila magkasama ni Sakura. Naniniwala pa rin siya na nakikipag-date siya kay Yoki at hindi nakita ni Turo ang pangangailangang itama siya. Sinabi rin niya na wala siya sa kanyang kakayahan, kaya hindi niya kailanman tatanggapin ang kanyang pag-amin kahit na hindi siya nagkukunwaring nakikipag-date kay Yoki. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa pandinig ni Yoki, kaya't kumalma siya at tinukso siya tungkol sa pagkawala ng kanyang supply ng cookie, ngunit sinabi ni Turo na ayos lang. Pagkatapos ay nawala siya sa kanyang isipan ang pag-iisip kung paano siya naging makasarili na inagaw kay Sakura ang pagkakataong maging masaya matapos niyang magsikap ng husto para makuha ito. Nang huminga siya ng malalim, itinuro ni Turo na nakikita niya ito at ipinaalala niya sa kanya na malamig. Sinabi ni Turo na gusto niya ito at umaasa na magsisimulang umulan ng nyebe sa lalong madaling panahon, ngunit ayaw iyon ni Yoki. Sinabi niya na ang nyebe ay isang abala na harapin at ang mga tao ay nagkunwari lamang na gusto ito sa pag-asang darating ang tagsibol. Ang kanyang pahayag ang nagudyok kay Turo na magbigay sa kanya ng isang buong talumpati tungkol sa pagkatunaw ng nyebe at tinanong niya kung naniniwala ba talaga siyang natunaw ito dahil hiniling din ito ng mga Sakura. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yoki na hindi na nila pinag-uusapan ang kalikasan, ngunit pinili niyang manatiling walang pakialam at sinabi kay Turo na kailangan niya ng karagdagang mga aralin sa agham. Tiniyak sa kanya ni Turo na alam niya at pagkatapos ay sinimulan siyang ilayo, ngunit ang naguguluhang babae ay lumayo sa kanya at sinubukang umakto na parang hindi siya nasusunog sa tuwa. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Senador Goko si Ayasaki kung may kasintahan si Sakura dahil napansin niyang mukhang mas masaya ito. Sumagot si Ayasaki na kabaligtaran ito at umalis, ngunit nagbigay lamang iyon kay Senador Goko ng mas maraming tanong na dapat pag-isipan. Nang dumating si Sakura kalaunan, tinanong niya kung may nangyari, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya ang kahit ano dahil nakita niya sina Turo at Yoki sa labas. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Senador Goko, pinilit siyang aminin na tinanggihan siya. Sinabi ni Senador Goko na ang lalaki ay dapat na maging talunan at sinubukan siyang pasayahin, ngunit napaiyak si Sakura. Nakatingin lamang siya sa kanya, at nang maalala niya na pinapanood niya si Turo, naintindihan niya. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ng barkada mula kay Turo na si Shu ay may nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Motoko at iginiit na medyo kalmado si Shu sa labas ng paaralan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, biglang sumingit ang lalaki na sinira ang imaheng iyon. Kalaunan, habang sila ay tumatambay sa silid ng konseho ng mag-aaral kasama si Yanagi, sinabihan siya ni Shu na subukang maging casual sa kanila. Sinabi ni Yanagi na hindi niya maaaring ion ang command, ngunit patuloy na nagpumilit si Shu at tinamaan sa ulo ni Turo, na nagsabi sa kanya na hayaan na lang si Yanagi. Tiniyak ni Yanagi kay Turo na hindi siya naiinis at umaasa talaga siyang makakalapit siya sa kanilang lahat. Hiniling ni Shu na gawin din niya ito sa kanya, ngunit sinabi ni Yanagi na ang kanyang limitasyon ay isa-isa. Tahimik si Mayamura sa buong pag-uusap, na nagudyok kay Senador Goko na magtanong kung may problema, at inamin niya na maaaring nasa kanyang personal na blacklist si Yanagi. Habang sinusubukan ni Senador Goko na alamin kung bakit,
tinawag ni Yanagi si Mayamura at ipinangako rito na hindi niya kukunin ang sinuman mula sa kanya. Agad na nataranta si Mayamura, kaya tinawag niyang talunan si Yanagi at tumakbo palayo. Kalaunan, habang kinakausap niya sina Huri at Yoki, napansin nila na ayaw niyang tumigil sa pag-ubo. Sigurado silang may sakit siya, ngunit ikinatuwiran ni Shu na mali ang kanilang diagnosis. Kaya, hinawakan ni Huri ang kanyang mukha upang suriin ang kanyang temperatura. Nang makitang mataas ito, pinalayas nila siya, sinabihan siyang umuwi at magpahinga bago pa siya makahawa ng kahit sino. Kinabukasan, bumalik na si Shu sa kanyang karaniwang sarili, at habang ginugulo niya ang mga tainga ni Huri at Yoki, pinanood siya ni Shiwada mula sa likod ng pinto. Nang dumating si Sakura at makita siya, tinanong niya kung ano ang problema. At inamin ni Shiwada na maaaring galit si Shu sa kanya. Parang hindi magkatugma ang mga salitang iyon, at tiniyak ni Sakura kay Shiwada na hindi man lang magagalit si Shu sa isang langaw. Kaya, sinigawan niya siya at tumakbo palayo. Hindi man lang maintindihan ni Shu kung ano ang nagawa niyang mali. Kaya, sinabi sa kanya ni Sakura na hindi niya kasalanan na ipinanganak siyang talunan. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Motoko na halos nakahiga sa sopa, kaya umupo siya sa tabi niya habang binubuklat ang mga papel. Bigla, sinabi sa kanya ni Motoko na hindi siya kakain ng hapunan. At nang tanungin niya kung bakit, isiniwalat niya na tinawanan ng kanyang guro ang napili niyang paaralan. Ayon sa lalaki, hindi sapat ang kanyang mga marka, at mas mabuti kung maghangad siya ng mas mababang paaralan. Tinanong ni Shu kung ano ang nakakatawa sa kanyang mga marka at sinubukan siyang saktan ni Motoko, ngunit nahuli niya ang kanyang kamay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na walang karapatang pagtawanan siya ng kanyang guro dahil alam niya kung gaano siya kasipag mag-aral. Napaiyak si Motoko at sinabi sa kanya na kahit anong pilit niya, hindi bumuti ang kanyang mga marka, kaya tama ang kanyang guro tungkol sa kanya. Gayunpaman, kinabukasan, hiniling niya kay Huri na tumulong sa pagtuturo kay Motoko at nang dumating ang babae sa kanyang bahay, malugod na tinanggap ni Huri. Hiniling niya kay Motoko na maghintay sa kanyang silid habang nagtitimpla siya ng tsaa. Ngunit bago pa man magawa iyon ni Motoko, nakasalubong niya sina Mayamura at Suta. Inakala niyang pareho silang kapatid ni Huri at medyo nataranta. Samantala, naalala ni Huri kung paano humingi ng tulong si Shu sa kanya. Sinabi niya na ayaw niyang madismaya si Motoko at kung mayroon man lang kaunting pagkakataon na makapasok siya sa paaralang pinapangarap niya, gusto niyang makuha niya ito. Dahil doon, nang sumama si Huri kay Motoko sa kanyang silid, sinabi niya sa babae na magkakaroon sila ng Girls' Day sa halip na study session. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Huri na mataas ang tingin ni Motoko sa kanyang kapatid ngunit nag-aalala na baka ayaw nito sa kanya. Samantala, bumisita si Shu sa isang dambana kasama si Turo upang bilhan si Motoko ng exam charm, ngunit hindi siya sigurado kung tatanggapin ito ng babae. Pagkalipas ng ilang araw, naghapunan si Turo kasama sina Senador Goko at Shu at ipinagtapat niya sa kanila ang tungkol sa kanyang relasyon. Inakala ng dalawa na opisyal na niya ang mga bagay-bagay kay Yoki, ngunit ipinaliwanag niya na sila ay nasa isang sitwasyon at gusto niya ang mga bagay-bagay. Sinabi ni Senador Goko na walang masama doon at pinayuhan si Turo na huwag mag-alala tungkol sa mga label na nakakuha ng pagkamangha mula sa kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, tinanong ni Yoki si Turo kung maaari siyang pumunta at maglaro ng mga video game at sinubukan ng binata na tumanggi. Gayunpaman, sa huli, sinabi niya sa kanya na maaari siyang pumunta. Pagkatapos ng klase, palihim niya siyang pinapasok sa kanyang bahay, na nag-iwan sa kanya ng napakaraming tanong na biglang lumabas sa kanyang isipan nang sandaling i-lock niya ang pinto sa likuran nila. Parang hindi pa sapat iyon, sinimulan niyang alisin ang kanyang korbata, kaya tinanong ni Yoki kung ano ang kanyang plano. Sinabi sa kanya ni Turo na wala siyang nakatagong agenda at binuksan pa ang pinto upang panatagin siya. Sinubukan ni Yoki na ipaliwanag na nagtitiwala siya sa kanya, ngunit nauutal pa rin siya dahil sa sobrang kaba. Bigla, may boses ng babae na tumawag kay Turo at nataranta ang lalaki. Sinubukan din niyang i-lock muli ang pinto, ngunit itinutulak na ito ng lalaki. Nang makita ito, nag-alok si Yoki na umalis dahil sa palagay niya ay hindi pinapayagan si Turo na tumanggap ng mga bisita, dahilan para ibaling ni Turo ang lahat ng kanyang atensyon sa kanya. Dahil dito, nakapasok ang babae at tinanong niya si Yoki kung gusto niya ng cake.
Hindi nagustuhan ni Turo ang panghihimasok at nang tumalikod na ang babae para umalis, binalaan niya ito na huwag nang pumasok muli sa kanyang kwarto. Nang sila na lang dalawa, tinanong ni Yoki kung ang babae ang kanyang ina at sinabi niya rito na siya ang house manager. Sinusubukan niyang iwasang ipakilala sila dahil pinag-uusapan siya nito tungkol kay Yoki at ayaw niyang maging hindi komportable si Yoki. Nang sandaling iyon, bumalik ang babae upang magtanong kung anong uri ng cake ang gusto ni Yoki at binalaan si Turo na itago ito sa kanyang pantalon. Tiniyak sa kanya ng lalaki na ang kanyang presensya sa bahay ay sapat na upang mapigilan ang kanyang talong at nagsimulang mag-isip si Yoki kung iba sana ang mga bagay kung sila lang ang nasa bahay. Nang umalis muli ang manager, pinakalma niya si Yoki at pagkatapos ay inayos ang larong lalaruin niya. Kinabukasan sa paaralan, nagulat si Senador Goko nang pumasok siya sa silid ng konseho ng mga estudyante at makita si Ayasaki. Hindi maintindihan ng kanilang mga kaibigan kung bakit hanggang sa tinanggihan niya ang imbitasyon ni Ayasaki na pumunta sa panahon ng Pasko. Nang magsimula siyang umiyak, lahat sila ay humarap kay Senador Goko at humingi ng paliwanag. Sinabi niya sa kanila na ang silid ni Ayasaki ay isang kanlungan ng mga insekto at ayaw niyang gugulin ang Pasko sa pagtitig sa isang mantis. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Ayasaki, sinasabing aalisin niya ang mga insekto, ngunit hindi pumayag si Senador Goko. Nang dumating ang araw ng Pasko, ipinakita ni Huri sa kanyang mga magulang ang kanyang report card at pinuri siya ng kanyang ina dahil sa pagpapasa sa kanyang mga asignatura. Gayunpaman, ipinaalala niya kay Huri na ang susunod niyang resulta ay ang huli na niya at nagsimulang mag-isip si Huri kung ano ang magiging buhay niya pagkatapos ng graduation. Sinubukan ni Suta na makuha ang kanyang atensyon, ngunit bahagya siyang sinulyapan ni Huri at nang sa wakas ay sinulyapan niya ito, sinigawan niya ito na tumahimik. Samantala, ang iba pang miyembro ng barkada ay nagdiriwang ng Pasko sa kanilang sariling paraan. Nasa bayan si Yanagi nang makita niya ang nakatatandang kapatid na babae ni Yoki, nakakauwi lang mula sa isang job interview at nagsimula silang mag-usap. Nasa bahay si Tanihiyara, ngunit pagkatapos ay nakipag-away siya sa kanyang kapatid dahil hinaharangan ng lalaki ang telebisyon. Nag-date si Naturo at Yoki at nanatili si Shu sa bahay kasama si Motoko, na halos nakalimutang kumain dahil nag-aaral ito. Sa isang lugar sa isang parke, kinailangan ni Sakura na bigyan si Senador Goko ng isang pep talk bago siya pumayag na pumunta sa bahay ni Ayasaki. Sa parehong lugar, naupo si Shindo kasama si Chika-chan at hiniling sa kanya na maghintay ng isang taon para makapagtapos din siya at nangako siya. Pagbalik sa bahay ni Huri, patuloy na nagrereklamo ang kanyang pamilya dahil hindi nila kasama si Mayam Ora sa Pasko. Sinabi sa kanila ni Huri na kailangan niyang tumulong sa tindahan ng cake ngunit sinabi niyang dadaan siya sa lalong madaling panahon dala ang cake na in-order niya. Nang dumating siya sa wakas, mas nasasabik silang makita siya kaysa sa kanya at hinikayat nila siyang manatili at uminom ng tsaa. Pagkalipas ng isang oras, nagpa siya si Mayam Ora na bumalik sa tindahan kaya sinabi ni Huri na sasamahan niya siya sa paglalakad. Natahimik sila ng ilang sandali at sumunod pa si Huri kay Mayam Ora na nagtaka siya kung ayos lang ba siya. Nakuha niya ang sagot nang bigla siyang sabihin nito na malapit na silang magtapos. Sinabi ni Mayam Ora na mayroon pa silang kaunting oras ngunit hindi iyon inisip ni Huri, sinabing marami pa rin siyang hindi alam tungkol sa kanya. Naalala ni Mayam Ora na sinabi niya ang eksaktong mga salitang iyon sa kanya at tulad noon, sinabi ni Huri na gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa kanila. Sinabi rin niya na gusto niyang makasama ito kahit pagkatapos ng graduation. Kaya biglang sinabi ni Mayam Ora na dapat silang magpakasal. Pagkatapos ay nataranta siya at sinubukang umalis ngunit pinigilan siya ni Huri na nangangako na palagi niya itong papasayahin. Itinuro ni Mayam Ora na dapat sabihin iyon ng lalaki ngunit walang pakialam si Huri sa mga pamantayan ng kasarian at sinabi sa kanya na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Napaatras si Mayam Ora at habang nagpapalam sila, nakatanggap si Mayam Ora ng tawag na humihiling sa kanya na bumalik sa tindahan kaya nagmadali siyang umalis. Doon napagtanto ni Huri kung gaano ito kalamag ngunit ang kanyang mga pisngi ay lalong uminit. Noong bisperas ng bagong taon, bumisita sina Mayam Ora at Huri sa dambana upang mag-alay ng mga panalangin, kumuha ng swerte charm, at uminom ng mainit na inumin. Habang pauwi sila, nangako silang magsasama magpakailanman at magkahawak kamay. Pagkalipas ng ilang linggo, pumunta ang lahat sa paaralan upang linisin ang kanilang mga gamit.
Habang nahihirapan ang lahat sa kanilang mga gamit, walang masabi si Huri kaya sinubukan siyang kunin ng kanyang mga kaibigan bilang malayang manggagawa. Pagdating ni Shu, nag-usap silang lahat at nagsimulang ibalik ang mga gamit na hiniram nila noong simula ng taon ng pasukan. Dahil doon, naging abala si Shu kaya iminungkahi niya na ang pinakamalakas sa kanila ay tulungan ang lahat na magbuhat ng kanilang mga gamit. Nakakagulat, sinabi niya na si Mayam Ora ay isang mahina at si Huri ang dapat gumawa ng mabibigat na gawain. Dahil sa inis, iniwan siya ni Huri at ang mga gamit ni Mayam Ora kay Shu at hinayla palabas ng silid. Samantala, nakaupo si Ayasaki sa silid ng konseho ng mga estudyante at nagbabasa ng mga lumang magasin sa paglalakbay nang pumasok si Sakura. Habang nagsisimula silang mag-usap tungkol sa pagbisita sa zoo, dumating sina Senador Goko at Yanagi, kaya ipinakita sa kanila ni Sakura ang magasin. Sinabi ng mga lalaki na ito ay isang 2 araw na biyahe, at naramdaman ni Yanagi na mas masaya kung sila mismo ang magmaneho. Nag-init ang ulo ni Ayasaki dito, at kahit na sinabi ni Sakura na imposible, nagsimulang mag-usap si Yanagi tungkol sa pagkuha ng lisensya. Tinanggap ni Senador Goko ang ideya at sinabing gusto niyang ihatid si Ayasaki, ngunit biglang nawalan ng sigla ang babae. Pagkatapos ay gumawa siya ng dahilan para umalis, ngunit hinawakan ni Sakura ang kanyang balikat at humingi ng sagot. Sumumpa si Ayasaki na walang problema, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Sakura at hiniling kay Senador Goko na pigilan si Ayasaki. Hindi maintindihan ni Yanagi kung bakit hanggang sa sinimulang kilitiin ni Sakura si Ayasaki at hilahin ang kanyang mga pisngi. Sinubukan niya itong pigilan, kahit na si Ayasaki ay isang handang biktima, at tiniyak sa kanya ni Sakura na ang kanyang pamamaraan ay garantisadong magbibigay sa kanila ng mga sagot. Nang tuluyan ng bitawan ni Senador Goko si Ayasaki, inamin niya na hindi niya nagustuhan ang ideya na makakuha si Senador Goko ng lisensya or kotse dahil nangangahulugan ito na maaari siyang iwan nito anumang oras. Nakatitig ang tatlo sa inosenteng babae ng ilang segundo bago sinimulang ipaliwanag ni Yanagi kung paano mas kapaki-pakinabang sa kanya ang pagkuha ng lisensya ni Senador Goko. Dahil nabanggit din niya na natatakot siyang magkahiwa-hiwalay silang lahat pagkatapos ng graduation, nangako si Sakura na magsisikap siyang mapanatili ang kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Yanagi na maglakbay sila pagkatapos ng graduation sa dalampasigan kapag nakuha na niya ang kanyang lisensya, at naging mas magaan ang kapaligiran sa silid. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, si Mayam Ora ay nasa bahay ni Huri, at nang matuklasan niya na nakatulog ito sa ilalim ng katetso, nagpa siya siyang maging unan niya. Tinitigan din niya ito ng matagal at hindi niya maiwasang magpasalamat na nasa kanya ito. Nang sinimulan niyang hilingin na sana'y hindi na matapos ang kanilang pagsasama, bigla niyang naisip na maaaring iba ang naging takbo ng buhay niya kung hindi niya tinulungan si Suta ng araw na iyon. Hindi lang sana siya nanatili bilang isang nag-iisa, kundi pati na rin ang kanilang buong grupo ng mga kaibigan. Sila ay magiging mga casual na magkakilala lamang na halos hindi na maalala ang mga pangalan ng isa't isa. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi sana nagsikap si Mayam Ora na kausapin sila at lalo pang kamumuhian ang mga araw niya sa paaralan. Hindi nagtagal, dinala siya ng kanyang imahinasyon sa punto kung saan ang kanyang kasalukuyang sarili ay kinakausap ang kanyang sarili na, paano kung, ngunit nagising si Huri sa sandaling iyon at tinawag siya, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Tinanong niya kung bakit seryoso ang itsura nito at sinabi niya sa kanya na pinag-iisipan niya lang ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay umupo si Huri at sinabi sa kanya na ang lahat ng nangyari sa kanila ay tadhana at lubos na sumasang-ayon si Mayam Ora. Pagkalipas ng isang linggo, ginanap ang kanilang seremonya ng pagtatapos sa gym ng paaralan. Tinawag si Senador Goko upang magbigay ng talumpati sa pagtatapos, ngunit bago pa siya makapagsimula, hamatsing si Mayam Ora, na naging dahilan upang tumawa ang kanilang mga kaklase. Kaya, pagkatapos ng seremonya, hinabol ni Senador Goko si Mayam Ora sa pasilyo, sinusubukang gumanti sa kanya dahil sa hindi sinasadyang pagpapahiya sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito naabutan at nakasalubong niya si Turo, na nagsermon sa kanya tungkol sa pagtakbo sa mga pasilyo. Sa panahong iyon, nakarating si Mayam Ora sa rooftop at habang sinusubukan niyang huminga, ang dating sarili niya ay nagsalita mula sa likuran niya. Sinabi niya kay Mayam Ora na natutuwa siyang nagsasaya siya at tinanong kung kumusta ang buhay.
Sumagot si Mayam Ora na naging maayos ang mga bagay-bagay at hindi na niya kailangang itago kung sino siya dahil mayroon siyang mga kaibigan at kasintahan na tumatanggap sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang kanyang dating sarili at humingi ng tawad sa hindi pagpansin sa kanya sa halip na yakapin siya. Ang dating sarili niya ay humakbang pasulong at nagpalit sa mas batang Mayam Ora, ngunit sa wakas ay nakangiti na siya. Sinabi niya kay Mayam Ora na mawawala siya upang maipagpatuloy niya ang masayang pamumuhay at binati siya sa pagtatapos. Sa sumunod na sandali, bumukas ang pinto at may isang kakaibang karakter na nagsabi kay Mayam Ora na kumukuha sila ng mga litrato sa ibaba. Nang hindi gumalaw si Mayam Ora, tinanong niya kung may problema at sumagot si Mayam Ora na maayos ang lahat. Samantala, kumapit si Siwada kay Huri at tumangging bumitaw. Kaya, sinabihan siya ni Huri na maaari siyang pumunta sa kanyang bahay paminsan-minsan. Nang bumaba si Mayam Ora at makita sila, nagpasya siyang hayaan si Siwada na magkaroon ng pagkakataon. Si Turo, na nakatayo sa tabi niya, ay bumaba at nakasalubong si Sakura. Hindi niya alam ang sasabihin, kaya iniabot ni Sakura ang kanyang kamay, sinasabing isa siya sa mga dahilan kung bakit nagkaroon siya ng masayang senior year. Medyo natulala si Turo nang makipagkamay siya rito, ngunit nakaramdam siya ng ginhawa matapos itong tumakbo palayo. Lingid sa kanyang kaalaman, nakatayo si Yoki sa kanto at narinig niya ang kanilang pag-uusap. Nang tumalikod na siya para umalis, nakasalubong niya si Yanagi at pagkatapos ng ilang sandali ng pagkailang, ikinuwento niya rito ang tungkol sa biyahe. Sinabi niyang gusto niyang sumama ang lahat at sinabihan siya ni Yoki na isama siya rito. Samantala, nakatayo si Mayam Ora sa labas nang biglang sumulpat si Kyusok at sinabing gusto niyang magpakuha ng litrato kasama ito. Inakala ng mga nakapaligid na siya ang kanyang ama, ngunit biglang sumulpat si Huri at inangkin ang alibughang ama sa pamamagitan ng pagsigaw dito at pagsasabi sa kanya na ikinahihiya niya ito. Hindi pinansin ni Kyusok ang kanyang masungit na anak at kumuha ng mga litrato kasama si Mayam Ora, na lalong ikinagalit ni Huri. Sa labas ng gate ng paaralan, hinihintay ni Motoko si Shu at nang lumabas ito kasama ang kanyang mga kaibigan, nagulat siya nang makita ito. Gayunpaman, agad na nabaligtad ang kanilang mga eksena nang ipakita ni Shu ang kanyang maingay at nakakainis na panig sa kanya. Habang naghihintay sila sa traffic light, tinanong niya kung siya ba ay sinaniban ng katawan at tiniyak niya sa kanya na siya ang tunay na Shu. Kalaunan, habang naglalakad pa uwi sina Mayam Ora at Huri, naalala niya ang kanilang mga panahong magkasama at hindi niya maiwasang maging masaya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga bagay-bagay at determinado siyang panatilihin silang ganoon habang ginagawa si Huri na pinakamasayang tao.